Dahil lang sa nag-aalboroto ang kanyang girlfriend sa mayamang binata, agad siyang napaslang ng napakalupit at ang karumal-dumal at malagim na eksenang ito ay nasaksihan naman ng dalawa pang babae. Habang naghahanda siya na tuluyan ng burahin sa mundo ang kanyang girlfriend, nakuha ng ringtone ng telepono ni Ion ang kanyang atensyon. Lumapit siya sa kanya, sinabunutan siya at kinalagad siya sa tabi ng kanyang girlfriend at saka ginamit ang kutsilyo upang pilitin siyang makipaglaro sa kanya ng taguan. Kung manalo si Ion, ililigtas niya ang buhay nito ngayong gabi. At siya nga ang nanalo, pero hindi niya inasahan. Sinabi ng binata na si Ion mismo ang pumatay sa kanyang girlfriend. Hindi ko magagawa. Pagkatapos nito, hindi na siya makapaghintay pa. Direkta niyang hinawakan ang kamay ni Ion na maihawak na kutsilyo at itinapat ito sa carotid artery ng biktima. Agad na namatay ang babae. Malakas na tumawa ang baliw na binata. Labis siyang nagustuhan ang pakiramdam na hatid ng uri ng pagpatay na ito. Ngayon, tayo ay magkasama na sa krimen. Muntikan nang atakihin sa puso si Ion. Dali-dali siyang tumakbo sa gilid ng lawa at hinugasan ang mga bakas ng dugo sa kanyang sarili. Sa oras na ito si Utehi. Lumapit sa tabi ni Ion ang isa pang babae na nasaksihan ang buong pangyayari. Pakiramdam niya dapat silang magmadaling mag-report sa pulis. Pero alam ni Ion, mayaman at makapangyarihan ang pamilya ng binatang iyon. Kaya kahit na mag-report sila sa pulis at ikulong siya, ay gagamitin niya ang kanyang koneksyon upang makalabas ng mabilis. Bukod pa rito, napakabaliw niya at sa panahong iyon, tiyak na maghihiganti siya sa kanila ng napakalupit. Kaya pagkatapos ng maingat na pag-iisip, nagpa siya silang itago ang lihim na ito. Ngunit araw-araw ay nag-aalala si Ion na baka may naiwan siyang bakas sa pinangyarihan, kaya agad siyang bumalik sa pinangyarihan ng krimen upang mag-imbestiga. Ngunit ang pinangyarihan ay matagal nang naka-lockdown ng pulis. Sa sandaling iyon, natagpuan siya ng criminal detective na si Taeseok na nakaduty noong gabi. Nang makita ni Ion na pulis ito, labis siyang natakot at dali-dali siyang tumakas. Pagkatapos tumakbo sa gilid ng bangin, tumalon siya. Mabilis na inabot ni Taeseok ang kanyang kamay upang kunin siya, ngunit ang nakuha niya lang ay ang name tag sa kanyang backpack, na nakaukit ang pangalan ni Ion, kaya hindi na nag-isip pa si Taeseok at agad siyang tumalon. Sa kabutihang palad ay nailigtas niya siya ng matagumpay. Kinuha niya ang backpack upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan at hindi inaasahan na natagpuan niya roon ang kutsilyo na ginamit upang patayin ang babae. Naalala ni Taeseok ang forensic examination. Mula sa lalim ng sugat ay maaaring mahulaan na ang pumatay ay isang babae. Tinanong ni Taeseok si Ion kung siya ang pumatay. Patuloy itong tumatanggi. Ngunit hindi naniwala si Taeseok at nais siyang dalhin sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon. Nang marinig niya ito, natakot siya at napilitang sabihin ang lahat ng nangyari noong gabing iyon. Matapos malaman ang lahat, nais ni Taeseok na pumunta si Ion sa istasyon ng pulisya upang ituro ang tunay na pumatay. Ngunit natatakot si Ion na baka maghiganti ang binata, kaya gimariin siyang tumanggi. Ngunit ang hindi niya inasahan ay si Taehi, dahil hindi niya makayanan ang pagdurusa sa kanyang puso. Ay nagpa siya na pumunta sa istasyon ng pulisya upang ituro ang tunay na pumatay. Agad na ipinaalam ng pulis sa team leader na si John, at nang dalhin si Taehi sa witness room, nakita siya ng isang police officer. Agad niyang nakilala si Taehi na kapatid ni Taeseok, kaya agad niyang hinanap si Taeseok upang ipaliwanag ang sitwasyon. Mula kay Ion, nalaman ni Taeseok ang baliw na pag-iisip, malupit na pamamaraan at malaking pamilya ng pumatay upang matiyak na walang masamang mangyayari. Hindi niya maaaring hayaan na malagay sa panganib ang kanyang kapatid. Kaya't tinawagan niya si Ion, niloko siya na iniimbestigahan ang kanyang ina sa istasyon ng pulisya at kailangan niyang pumunta roon. Sa ganitong paraan, dinala si Ion sa witness room nang walang kaalam-alam. Pagkatapos, sinabi ni Taeseok kay team leader John na si Ion ang witness. Akala ni Taeseok na hanggagi mananatiling sikreto ang pagkakakilanlan ni Ion ay masisigurado niya ang kaligtasan ni Taehi. Ngunit hindi niya inasahan na dinala ni team leader John ang tunay na pumatay dahil nais niyang ituro ni Ion si Gang Hyung-min bilang ang pumatay. Umiti si Gang Hyung-min kay Ion nang may nakakabahalang ngiti. Gusto kong makita kung sino ang witness, ikaw pala ang batang babae. Nababaliw ka na ba? Hindi ba sinabi ko na dapat protektahan ang witness? Kailangan kumpirmahin ang pagkakakilanlan para maprotektahan sila. Bakit ka nambobola, police officer? Kailan ko sinabi na ako ang witness? Wala talaga akong nakita. Sa sandaling ito, sa kabilang silid, si Taehi ay labis na kinakabahan at napaupo sa upuan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nag-aalala si Taeseok na sa lalong madaling panahon ay malalaman ni Hyungmin na ang kanyang kapatid ay ang witness. Kaya dinala niya ang kanyang kapatid sa ibang lungsod. Sa sandaling ito, umalingaw ang boses ni Ion, kung ako ang magsasabi, magiging okay lang ba? Hindi ka ba nahihiya bilang isang pulis? Huwag kang mag-alala, tiyak na sisiguraduhin ko ang iyong kaligtasan. Kung papatayin ka ng taong iyon, ikaw ang dapat managot at alalahanin ito habang buhay. Hindi inaasahan na dumating ang araw na iyon ng napakabilis. Sumugod sa bahay ni Ion ang hayop na si Hyungmin, binugbog siya hanggang sa maging pasa-pasa ang buong katawan. Nang kukunin niya ang AC ni Ion, biglang umuwi ang kanyang ina. Nang makita niya ang nangyayari sa kanyang harapan, hindi niya pinansin ang kanyang buhay at sinugod siya ng buong lakas. Para bigyan ang kanyang anak ng oras upang makatakas, sa huli ay pinaslang ang ina ni Ion ng malupit. At mula noon ay naglaho sina Ion at siya, at ang trahedyang ito ay naging mental na sakit para kay Taeseok. Nagdulot din ito ng malaking pagbabago sa kanya. Ngayon ay naging isang lalaki na siya na hindi iniiwasan ang anumang paraan para lutasin ang kaso. Sa mga ordinaryong kaso, madali niya itong malutas sa
tatlong salita lang, sige, aminin mo na, tulungan mo ako, aaminin ko na. Aaminin ko na ang lahat. Ang lalaking ito ay kakalabas lang sa kulungan at sinimulan na niyang saktan ang isang batang babae. Matapos makuha ang confession, matagumpay na nailigtas ni Taeseok ang batang babae na hinaras ng kriminal. Gayunpaman, ang marahas na pagpapatupad ng batas ni Taeseok ay nagdulot ng isang bagyo sa opinyon ng publiko. Nagkaroon din ng ibang papuri at kritisismo mula sa mga netizens para sa kanya, bagaman nalutas ni Taeseok ang kaso. Ngunit ang kanyang ginawa ay pasok sa kategorya ng pagpapahirap at pilit na pag-amin, kaya hiniling ng bagong talagang prosecutor na agad na palayain ang kriminal. Nang malaman ito ni Taeseok, labis siyang nagalit at direkta siyang sumugod sa opisina nito. Ngunit nang makita niya ang prosecutor, tuluyan siyang natigilan dahil ito ang kriminal na pumatay na inimbestigahan niya sa loob ng 13 taon. Hindi inaasahan na ngayon ay nagpalit na siya ng pangalan at naging prosecutor. Ang pag-iisip pa lang dito ay nakakapanindig balahibo na hindi mapigilan ni Taeseok ang galit sa kanyang kalooban. At muling nagbalik sa kanyang isipan ang malagim na eksena 13 taon na ang nakararaan. Sa loob ng 13 taon, patuloy na inimbestigahan ni Taeseok ang hayop na ito. Ngunit hindi niya inasahan na ngayon ay kusa siyang pumunta sa kanyang pintuan at binitawan ni Taeseok ang mga mapait na salita. Sa pagkakataong ito, tiyak na magbabayad ng mahal ang hayop na ito. Sa sandaling ito, hindi pa alam ni Taeseok na nagpupulong ang matataas na opisyal ng pulisya upang talakayin kung paano haharapin ang mga epektong panlipunan na dulot ng marahas na pagpapatupad ng batas ni Taeseok. Naisamantalahin ni Team Leader John ang pagkakataong ito upang alisin siya dahil sa kanyang katiwalian, pagtanggap ng suhol para sa sariling pakinabang, at paghawak ng maraming maling kaso. Habang si Taeseok naman ay isang tapat at matuwid na tao. Kaya di natatakot siya na isang araw, iimbestigahan siya ni Taeseok. Sa kabutihang palad, nakita ng Police Commissioner ang napakahusay na kakayahan ni Taeseok sa paglutas ng kaso na naglagay sa rate ng paglutas ng mga kaso ng istasyon ng pulisya sa buong bansa. Kaya di nagpasya siya na hanggagi maayos na maresolba ni Taeseok ang kasong ito, maaari siyang manatili. Sa sandaling ito, nagdaos si Taeseok ng isang press conference. Inamin ng kriminal na dinukot niya talaga ang batang babae at sinabing hindi gumamit si Taeseok ng karahasan sa pagpapatupad ng batas, ngunit sa sandaling iyon ay gusto niyang tumalon at saktan ang kanyang sarili. Ginawa lang ito ni Taeseok upang iligtas siya. Sa pag-alis pala ni Gang Hyungmin, pinuntahan ni Taeseok ang kriminal. Direktang binigyan siya ng isang litrato at tinanong siya kung bakit niya pinatay ang nasa litrato. Nang marinig ito, tuluyan siyang natigilan sa loob ng 5 segundo at dali-dali siyang tumanggi. Walang sinabi si Taeseok at lumapit sa kanya, hinarangan ang ki at patagong hinatak ang isang buhok sa kanyang ulo. Binalaan niya siya kung hindi niya aaminin na dinukot niya ang batang babae. Ang buhok na ito ay mapupunta sa pinatay na tao sa litrato. Nangangahulugan ito na kailangan pumili ng kriminal sa pagitan ng pagdukot at pagpatay. Kaya di nagkaroon ng eksena kung saan umamin ang kriminal sa kanyang krimen sa press conference. Akala ni Taeseok na mapanlin lang niya ang lahat sa pamamaraang ito, ngunit hindi niya inaasahan na may isang reporter na nagngangalang Yoon Sanje na nakakita sa mga pahiwati. Inilabas ni Sanje ang litrato na ginamit ni Taeseok upang takutin ang kriminal, at napansin niyang pagkatapos itong iprint ni Taeseok, bigla na lang umamin ang kriminal. Nakita ni Taeseok na bata at walang karanasan pa ang reporter, kaya hindi niya ito pinansin. Ngunit hindi ordinaryo si Sanje, at sa hinaharap ay magkakaroon pa sila ng malabong relasyon ni Taeseok. Samantala, abala naman ang Hyungmin na iyon sa paghahanap ng susunod na biktima upang gawin ang kanyang krimen. Sa sandaling ito, tinarget na niya ang asawa ng kanyang boss matapos pumasok sa bahay ng boss bilang isang kasamahan. Gamit ang kutsilyo, dinukot niya ang asawa dahil lang sa hindi niya matagalan ang masamang salita nito. Itinali niya siya sa mesa at ginamit ang mga kagamitan para pilitin siyang imulat ang kanyang bibig. Pagkatapos ay pumili siya ng mga angkop na kagamitan upang pahirapan ang babae hanggang sa mamatay siya. Mayroon siyang isang kaugalian sa pagpatay. Sa bawat biktima, binubunot niya ang lahat ng kanilang ngipin bilang alaala. Kung mas malakas ang sigaw ng babae, mas nakakakilabot ang kanyang tawa. Labis siyang nasiyahan at nais niyang tamasahin ang pakiramdam ng makita ang biktima na naghihirap. Ang karaniwang pagpatay ay hindi nakakatuwa. Sa pagkakataong ito, nais niyang mamatay sa lamig ang babae, kaya ikinulong niya ito sa refrigerator at saka inayos ang temperatura pababa sa negatibo 40 degrees. Pagkatapos ay inalis niya ang lahat ng mga bakas pagkatapos ng bawat krimen. Bilang isang prosecutor, alam niya kung paano hindi makahanap ng anumang ebidensya ng krimen ang pulisya. Sa wakas, pagkatapos niyang magpalit ng damit at ayusin ang mga kagamitan, umalis siya sa pinangyarihan. Sa kabilang banda, hinanap ng asawa ng babae ang kanyang asawa sa lahat ng dako, ngunit hindi niya ito makita, kaya pumunta siya sa istasyon ng pulisya upang mag-ulat ng insidente. Nag-imbestiga si Taeseok sa malapit sa bahay ng babae at natuklasan niya na ang lahat ng mga gihi ay sinira ng iba at nang pumasok siya sa bahay. Napansin ni Taeseok ang isang kahina-hinalang bubbly gun. Hindi pa sapat ang anak niya sa araw. Paano siya makakalaro ng ganito? Kaya naglakad-lakad siya sa kalye habang naglalaro ng baril. Sa sandaling ito, ang musika mula sa laruang baril ay umakit sa isang batang lalaki at lumabas na ang bubbly gun ay sa kanya. Sa araw na biktima ang babae, iniwan ng ina ng bata ang bata sa bahay ng babae at sa oras na iyon ay nagtago ang bata
siya sa isang sulok. Personal niyang nasaksihan ang buong proseso ng pagdukot sa babae. Pagkatapos magtanong ni Taeseok, itinuro ng batang lalaki ang hayop na dumukot sa babae. Iyon ang masamang tito, sa sandaling ito ay tumatawag si Hyungmin. Nang lumingon siya kay Taeseok, mabilis na hinarangan siya ni Taeseok sa likod ng bata, upang maiwasan na matagpuan ng hayop na iyon at patayin ang witness. Bata, hindi ka dapat magsalita ng kung ano-ano. Huwag mong sasabihin sa iba ang tungkol sa masamang tito na iyon, tandaan mo iyon, naiintindihan ko po. Upang mabilis na mailigtas ang babae, sinundan ni Taeseok si Hyungmin, umaasa na makakakuha siya ng ilang pahiwatig, ngunit sa kalagitnaan ay naramdaman niya na may sumusunod sa kanya. Sa kabutihang palad ay mabilis ang reaksyon ni Taeseok, kaya hindi siya natuklasan, ngunit nang gusto ni Taeseok na magpatuloy sa pagsunod ay hindi na niya ito makita. Gayunpaman, hindi na kailangan magmadali sa sandaling ito, dahil maraming ideya si Taeseok, at patago siyang pumasok sa bahay ni Hyungmin. At natuklasan niyang puno ng mga diagram ng anatomy ng katawan ng tao ang bahay ng prosecutor. Hindi rin inasahan ng hayop na iyon na kahit gaano siya kaingat, natuklasan pa rin ni Taeseok ang isang pahiwatig. Ang larawan ng dalampasigan sa dingding ang nagbigay inspirasyon kay Taeseok upang malutas ang kaso. Kaya agad siyang bumalik sa istasyon ng pulisya at hinanap ang lahat ng katulad na hindi nalutas na kaso ng pagpatay sa loob ng 10 taon dahil walang pattern sa mga lungsod ng mga biktima. Gayon din sa oras ng kamatayan, kaya hindi pa makumpirma ng pulisya na ito ay isang serial killer case. Ngunit kung isasama ang hayop na iyon sa mga kasong ito, ay maaaring makahanap ng pattern. Ang mga lungsod kung saan nakatira ang mga namatay ay napuntahan niya, kaya tiyak na may kinalaman ito sa kanya. Bukod pa rito, ang mga bangkay ng mga namatay ay natagpuan sa isang lugar kung saan tanaw ang dagat at wala ring natagpo ang bakas ng pagtatapon ng bangkay. Kaya napagpasyahan ni Taeseok na tiyak na pinatay ni Hyungmin ang mga tao at itinapon ang mga bangkay sa dagat. Ngunit tiyak na kailangan ito ng isang barko na mailokasyon ng pagtuklas ng bangkay at ruta ng barko. Maaaring imbestigahan kung saaling barko niya itinapon ang bangkay. Subalit, ang lugar na ito ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Coast Guard. Kaya hindi kailangang magsumite ng aplikasyon sa mga matataas na opisyal upang makapagsagawa ng investigasyon. Ngunit kung maghihintay pa ng pag-apruba, matagal nang patay ang babae. Kaya humingi si Taeseok ng tulong sa isang hacker upang sirain ang sistema ng Coast Guard. Agad na natukoy ang isang kahina-hinalang barko at nang sumakay siya sa barko, natuklasan niya na ang kabin ay puno ng mga kasangkapan sa krimen. Dagdag pa, ang nakalock na freezer ay nagbigay sa kanya ng masamang pakiramdam. Mabilis siyang gumamit ng mga kagamitan upang buksan ang freezer. Ngunit huli na ang lahat, nagyelo na ang babae. Naghanda ang alagad ni Taeseok na tawagan ang pulisya, ngunit pinigilan siya. Dahil malinis ang pinangyarihan at batay lamang sa akusasyon ng batang lalaki, ay hindi masasakdal si Hyungmin, bukod pa rito, batay sa kanyang pamilya. Tiyak na poprotektahan siya ng pinakamataas na pinuno ng istasyon ng pulisya. Sa ganitong paraan ay magiging dahilan lang ng kaguluhan kung hindi magagawa ang legal na proseso ng paglutas ng kaso. Kung gayon, gamitin ang kasamaan para labanan ang kasamaan upang ma-frame siya. Kinabukasan, nagdisgisa si Taeseok pagkatapos ay sumugod sa hayop at sinipa ang kanyang ilong at saka kinuha ang guwantes upang punasan ang dugo sa kanyang ilong. Pagkatapos ay itinago ang guwantes at umalis ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay bumalik siya sa pinangyarihan ng krimen, nilagyan ng dugo ang gilid ng surgical table at pagkatapos ay inayos ang kanyang alagad na sadyang ibunyag ang impormasyon sa harap niya na mayroon siyang intensyon na i-frame siya. Gusto mong gumawa ng ebidensya. Anong ebidensya? Dugo ni Hyungmin. Nang marinig ito, agad siyang tumakbo sa pinangyarihan upang maghanap ng mga bakas ng dugo at mabilis niyang natagpuan ito habang pinupunasan niya ang dugo. Biglang lumitaw si Taeseok na may hawak na telepono at nai-record na niya ang lahat. Sa oras na iyon, hindi ibinunyag ng kanyang alagad ang lokasyon ng krimen, kaya ang taong pumunta rito upang burahin ang lahat ng bakas ng dugo ay tiyak na ang pumatay. Sa sandaling ito, wala nang maitatago si Hyungmin, kaya tumakas na lang siya ng mabilis. Agad siyang sinundan ni Taeseok at hinabol siya sa isang abandonadong pabrika. Nang makita ni Hyungmin na wala na siyang matatakbuhan, nagpasya siyang gawin na ang lahat. Sinimulan niyang patayin si Taeseok, ngunit si Taeseok ay may profesional na pagsasanay, kaya hindi siya kalaban nito. Wala ring intensyon si Taeseok na iligtas si Hyungmin, ngunit tinanong niya ito kung nasaan si Hyung. Nasaan si Hyun? Hindi ko alam. Sabihin mo, pinatay mo ba ang bata? Hindi ko pinatay, tumakas siya. Talaga ba? Naisip ni Taeseok na sanay nang pumatay ang hayop na iyon, kaya nagkaroon siya ng ideya na patayin ito at mariin niyang tinapakan ang kanyang kamay. Sa sandaling ito, napagtanto ni Hyungmin na talagang gusto siyang patayin ni Taeseok, kaya nagsimula siyang magmakaawa. 13 taon na ang nakararaan, dapat ay pinatay ko na ang hayop na katulad mo. Pagkatapos ay ginamit ni Taeseok ang video na kanyang ni-record upang akusahan si Hyungmin. Gayunpaman, nang malaman ng mga pinuno ng istasyon ng pulisya na ang pumatay ay ang prosecutor na ipinadala ng headquarters, natakot sila na madamay sila. Dali-dali silang nagpulong para pag-usapan ang kanilang plano at nagkataon na lumabag si Taeseok sa mga patakaran sa paghawak ng kaso. Kaya naisamantalahin ni Team Leader John ang pagkakataong ito upang paalisin siya sa istasyon ng pulisya. Kaya hinimok niya ang lahat na itulak si Taeseok upang harapin ang lahat. Ngunit ang hindi niya inasahan ay hindi lamang hindi sinisi ng headquarters si
si Taeseo, kundi itinaas pa ang kanyang posisyon at sweldo dahil ang pumatay sa serial murder case na ito ay isang prosecutor. Kaya pimataas ang interes ng publiko sa sitwasyon. Dahil hindi nila mapigilan ang opinyon ng publiko, ito ang ginawa ng headquarters. Ang pangunahing layunin ay patatagin ang tiwala ng mga tao sa katarungan ng hukuman at pigilan ang opinyon ng publiko. Nang makita ni Captain John na hindi nagtagumpay ang kanyang maliit na plano, nagalit siya. Kinabukasan, nag-organisa ang istasyon ng pulisya ng press conference. Dito, inilantad ni Hidesu ang iba't ibang krimen ni Hyumin at pagkatapos ay ipinakita niya sa lahat ang mga ngipin ng mga biktima na talagang nakakapanindig balahibo. Ngunit ang Hyumin na iyon ay hindi papatay kundi nasa intensive care unit pa rin ng ospital. Sa oras na naisip ni Hidesu na matatapos na ang trahedya, 13 taon na ang nakakaraan, isang bagong kaso ang nagpaunawa sa kanya na simula pa lang ang lahat at ito ang pinakamataas na antas ng pagpatay. Ginamit lamang ng babaeng ito ang 1 minuto upang patayin ang kanyang mga magulang at isang aso. Bukod dito, walang anumang ebidensya na naiwan sa pinangyarihan ng krimen. Matapos magawa ang lahat, agad siyang tumawag sa pulis. Agad na dumating ang pulisya sa pinangyarihan ng krimen. Una, ang bangkay ng aso, pagkatapos ay ang kanyang ina na namatay sa kwarto at uminom pa ng pampatulog bago matulog. Ang kanyang ama naman ay nakasuot ng headphone at namatay sa study room. Ito ay malinaw na nang gumawa ng krimen ang salarin, hindi narinig ng kanyang mga magulang ang anumang ingay. Kaya bihinusgahan ng pulisya na alam ng salarin ang kanilang mga gawi. Dahil walang nakitang ebidensya sa pinangyarihan ng krimen, ang pulisya ay maaari lamang mag-imbestiga sa mga giti sa paligid. Mula sa mga giti na iyon, natuklasan nila na sa panahon ng krimen, walang ibang lumabas-masok sa pinangyarihan ng krimen maliban kay Sanjay. Bukod dito, pagkatapos ng 1 minuto, tumakbo si Sanjay para magulat sa pulis. Nang malaman ito ni Tiiksot na siyang namamahala sa kaso, nagulat siya ng husto. Agad niyang inaresto si Sanjay para sa investigasyon. Si Sanjay ay nagpakita ng matinding sakit. Ngunit si Tiiksot, na nasa labas ng interrogation room, ay may pakiramdam na may kulang. Pinerpekto niya ang tunog mula sa surveillance camera sa interrogation room at sa kawalan ng ingay, natuklasan ni Tiiksot ang kakaiba. Ang boses ng isang tao ay maaaring pekiin, ngunit ang mga mata ay hindi maaaring magsinungaling. Kaya, pumunta si Tiiksot sa interrogation room upang personal na tanungin si Sanjay. Kinuha niya ang resume ni Sanjay at sinimulan itong suriin habang nagsasalita. Sa edad na 18, kinuha niya ang kanyang doktorado sa psychology mula sa Seoul National University at sa edad na 20, nag-aral siya sa ibang bansa at nagtapos na may doktorado sa psychology mula sa Stanford University. Kagaya ng ipinagmamalaking resume na ito, ngunit pagkatapos bumalik sa bansa, naging reporter lamang siya. Ito ay malinaw na labag sa lohika. Bukod pa rito, sa mga mata ni Sanjay, wala ni katiting na sakit sa pagkawala ng kanyang mga kamag-anak. Kaya, matapang na hinusgahan ni Iiksot na siya ang salarin. Kaya ano, may ebidensya ka ba? Sige, ikulong mo ako. Siyempre, hindi siya basta-basta magpapahuli dahil matalino siya. Kahit na sinabi ni Sanjay ang mga bastos na salita na ito, walang magagawa si Tiiksot nang walang ebidensya. Ngunit hindi naniniwala si Tiiksot na mayroong perpektong krimen sa mundo. Siya ay hindi lang makaisip ng isang bagay, iyon ay kung paano niya nagawang tapusin ang lahat sa loob lamang ng 1 minuto. Pinatay ng anak na babae ang parehong mga magulang at ang aso, at nilinis ang pinangyarihan ng krimen ng walang bakas. Upang makahanap ng pahiwatig na malulutas ang kaso, araw-araw na sinundan niya si Sanjay matapos itong umalis sa istasyon. Kinabukasan, natuklasan niyang nakatanggap si Sanjay ng isang package, at agad niyang tinanong kung ano ito. Nang buksan ito ni Sanjay, abo lang ng aso ang nasa loob. Nang makita niyang masigasig si Tiiksot na iniimbestigahan siya, dinala niya ito sa kanyang bahay para maimbestigahan niya ng husto. Tumingin si Tiiksot sa kwartong puno ng mga sertipiko at tropeo at sinabing, ang isang taong katulad ni Sanjay ay gagamitin ang parehong mga sertipiko at titulo bilang tuol sa krimen. Pagkatapos niya itong kolektahin, dahan-dahan niya itong ini-enjoy. Si Sanjay ay hindi natakot at sinabing, hanggang di makakahanap si Tiiksot ng ebidensya, tinatanggap niya siyang arestuhin siya anumang oras. Kaya itago mo ng mabuti ang tuol sa krimen at hintayin mo akong arestuhin ka. Agad na bumalik si Tiiksot sa istasyon ng pulisya upang magtanong tungkol sa mga resulta ng autopsy. Sinabi ng medical examiner na ang sandata na ginamit ay isang blunt instrument na parang martilyo. Si Tiiksot ay naging nagdududa, bakit walang resulta ng autopsy para sa aso? Sinabi ng medical examiner na ang bangkay ng aso ay dinala na ngayon. Nang marinig ito ni Tiiksot, bigla niyang naintindihan. Naisip niya na tiyak na inilagay ni Sanjay ang lahat ng ebidensya ng krimen sa katawan ng aso. Nang sunugin ang aso, naging abo ang lahat. Ngunit kung mayroong blunt tool tulad ng bangkay, tiyak na mahahanap ang mga labi. Kaya, ang mga abo ng aso ay ang susi sa paglutas ng kaso. Kaya pumunta siya sa bahay ni Sanjay at sinubukan ang password na dati niyang lihim na kinuha. At sa totoo lang, nabuksan ang pinto. Sa ganoong paraan, matagumpay niyang nakuha ang uri ng abo. Ngunit nang umalis siya doon, hindi sinasadya niyang nakasalubong si Sanjay sa elevator. Ipinakita niya ang uri ng abo na hawak niya sa kanya na mayabang. Pagkatapos ay pumasok siya sa elevator. Agad na bumalik si Sanjay sa bahay at kinuha ang kutsilyo upang habulin siya hanggang sa overpass. Sunod, saksihan natin ang himala. Pagkatapos sabihin ito, ibinuhos ni Tiiksot ang abo sa kanyang kamay. Ngunit ang sumunod na eksena ay nagpatigil sa kanya. Sa gitna ng abo, hindi lamang walang labi ng bangkay, kundi mayroon ding name tag. Iyon ay ang pangalan ni Baeun, ang taong pinatay
pumatay ng salarin matapos itong dayain ni Defi na pumunta sa istasyon ng pulisya upang ituro ang salarin. Sino ka ba talaga? Sinabi ni Sanjay sa kanya na wala siyang alaala tungkol sa taong ito. Nang magising siya mula sa kanyang koma, hawak na niya ang name tag na ito. Tumingin si Defi sa mukha ng estranghero sa harap niya at nag-isip. Dalawang posibilidad lang ang sitwasyong ito, alinman pinatay ni Sanjay si Iun noon. O kaya si Sanjay ang si Iun. Kaya, hinila ni Defi ang buhok niya at ipinasuri ang Ihi. Ang huling resulta ay nagpakita na si Sanjay ay si Iun. Sinabi ni Defi ang resulta ng pagsusuri na ito kay Sanjay. Ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari sa loob ng 13 taon kaya biganap na nagbago ang mukha ni Iun. Maging ang mga alaala niya 13 taon na ang nakakaraan ay tuluyang nawala at ang pangalan niya ay pinalitan na rin ng Sanjay. Dinala ni Defi si Sanjay sa harap ng puntod ng ina niya. Sa lapida, may larawan niya at ng kanyang ina. Siya ay lubos na mausisa, na parusahan ba ng batas ang salarin. Sinabi ni Defi sa kanya na ang salarin na pumatay sa kanyang ina noon ay hindi si Song Mansu na inaresto ng pulisya pagkatapos, kundi ang bastos na si Hyungmin na nasa ospital ngayon. Dahil 2 araw na ang nakakaraan, matapos arestuhin si Hyungmin, nakita ni Defi ang 32 identity card sa bahay niya. Kasama na rito ang AC card ni Iun. Ito ang ugali ni Hyungmin sa pagpatay, ang bawat taong pinatay niya ay kinokolekta niya ang AC card bilang souvenir. Kaya, iginiit ni Defi na si Hyungmin ang pumatay sa ina ni Sanjay at higit pa sa kalahati ng taon na iyon. Sa istasyon ng pulisya, tiyak na may taong tumulong sa bastos na ito na linisin ang kanyang mga krimen. Alam ni Sanjay na ang malaking kaganapan na nangyari sa kanya ay hindi kasing simple ng sinabi ni Defi. Kaya, nais niyang personal na imbestigahan kung ano talaga ang nangyari noon. Kailangang simulan ang investigasyon sa kaso ng pagpatay sa kanyang ina. Ngunit ngayon, ang bastos na iyon ay malubhang nasugatan at komatose, kaya maaari lang siyang magsimula kay Mansu. Mayroon siyang cooking competition para sa mga bilanggo at palihim siyang pumasok. Pagkatapos ay hinanap niya ang kanyang target. Habang si Mansu ay hindi nag-iingat, inilagay niya ang lason sa kanyang tubig. Hindi alam ni Mansu na direkta siyang naglagay ng lason sa pagkain gamit ang tubig at pagkatapos ay tinikman niya ito. Mabilis na nagsimulang gumana ang lason. Agad na dinala si Mansu sa infirmary at pagkatapos ay pinatulog ni Sanjay ang doktor. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na personal na tanungin si Mansu. Tinitigan niya ito ng malamig at nagsimulang magsalita. Narinig ko na pinatay mo ako 13 taon na ang nakakaraan. Ngayon, bumalik ako upang hanapin ka. Si Mansu ay halos maihi sa takot. Agad siyang nagpaliwanag na hindi siya ang salarin, kundi si Hyungmin ginamit niya ang kapangyarihan at impluensya ng kanyang pamilya upang suhulan ang mga hudisyal at pulis upang baliktarin ang katotohanan. Pagkatapos ay lihim niyang inilagay ang tuon ng krimen sa bahay ni Mansu upang mapagbintangan siya bilang salarin. Bilang isang doktor ng psikolohiya, mula sa reaksyon ni Mansu, nahulaan ni Sanjay na hindi siya nagsisinungaling kaya tinurukan niya ito ng antidote. At kailangan niyang hanapin ang AC card na sinabi ni Tixot. Naalala niya na hinawakan ni Tixot ang kanyang name tag, kaya kinuha niya ang fingerprint nito mula sa name tag. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang reporter na nag-interview tungkol sa kaso upang makapasok sa istasyon ng pulisya. Kinuha niya ang replika ng fingerprint ni Tixot at inilagay sa kanyang daliri. Sa ganitong paraan, madali siyang nakapasok sa silid-imbakan ng ebidensya. At sa loob ng ebidensya ng krimen ni Hyungmin, natagpuan niya ang kanyang E card at pati na rin ang E card ng kanyang ina. Ngayon ay sigurado na siya. Ang pumatay sa kanyang ina at sa kanya noon ay si Hyungmin. Pagkatapos nito, agad na pumunta si Sanjay sa ospital. Pagkatapos ay tinawagan niya si Tixot. Sinasabing nalaman na niya ang katotohanan. Ngayon ay tuluyan na niyang papawiin sa mundo ang bastos na iyon. Pinayuhan siya ni Tixot na nabigyan na siya ng karampatang parusa. Kaya hindi siya dapat maging isang mamamatay tao dahil sa kanya. Walang kasalanan sa mundong ito na maaaring mapatawad. Pagkatapos nito, ininjected pa rin ni Sanjay ang isang hindi kilalang likido sa drip nito. Nang malaman ito ni Tixot, agad siyang pumunta sa ospital. Sa puntong iyon, matagal lang nawala si Sanjay at inalis na ang oxygen mask niya. Nang yumuko si Tixot upang kumpirmahin kung buhay pa si Hyungmin o patay na, bigla siyang nagmulat ng mata. Ikinatakot ni Tixot. Si Sanjay, sa oras na ito, ay nasa likod ng kurtina. Agad niyang binuksan ang kurtina at pinilit na tanungin si Hyungmin, bakit mo pinatay ako at ang aking ina noon? Nang marinig ito ni Tixot, halos mapawi siya sa takot. Kung sasabihin niya ang dahilan, malalantad ang katotohanan na nilinlang niya si Sanjay para maging saksi na nagresulta sa pagpatay sa kanyang ina. Kaya, dali-dali siyang pumindot sa bell sa tabi ng kama upang pigilan ito. Nang makita niya ang mga nurse na papalapit, wala nang nagawa si Sanjay kundi umalis. Pagkatapos, nagpunta ang dalawa sa tulay. Si Tixot ay lubos na nalilito. Si Hyungmin ay malinaw na nahulog mula sa mataas na lugar at naging isang vegetative state. Ngunit bakit siya biglang nagising ngayon?
Lumabas na pagkatapos ng operasyon, siya ay nanatiling komatos. Ang ininjeksyon ni Sanjay sa kanya ay gamot upang in-neutralize ang pampatulog. Pinayuhan ni Hixot si Sanjay na kung nakalimutan na niya ang lahat ng masakit na alaala, maaari siyang magsimula ng isang bagong buhay. Hindi na niya kailangang galawin ang serial killer na iyon at ilagay pa ang sarili niya sa panganib. Ang totoo, natatakot si Hixot na baka matuklasan ni Sanjay ang ginawa niyang paglinlang sa kanya para maging saksi. Gayunpaman, ang munting motibo na ito ay naunawaan ni Sanjay bilang pag-aalala para sa kanya. Ngunit ang hindi naisip ni Hixot ay ang epekto ng hadlang na iyon ay mas malaki pa. Noon, nasaksihan ng anak ni Mansu na nakulong ang kanyang ama nang walang sala, kaya para makapaghiganti, sinanay niya ang sarili upang maging isang top special agent. 2 pulis ang nakakita ng bangkay sa kalsada. Nang papalapit na ang mga pulis, biglang gumalaw ang bangkay at nagmulat. Pagkatapos ay kinuha niya ang baril at binaril ang dalawa, pagkatapos ay tinanggal ang kanyang diskis at umalis ng walang kahirap-hirap sa pinangyarihan ng krimen. Nakatanggap ng tawag ang pulisya at mabilis na dumating sa pinangyarihan ng krimen upang mag-imbestiga. Parehong binaril at napatay ang 2 biktima sa isang bala. Makikita na ang teknike ng salarin sa paggamit ng baril ay malinis at maayos. Bukod dito, ang panlabas na jacket na iniwan niya ay malinis sa loob, habang puno ng dugo sa labas. Ipinapalagay ng criminal detective na si Hixot na tiyak na nagpanggap ang salarin bilang patay, pagkatapos ay tumawag sa pulis upang dayain sila na pumunta sa pinangyarihan ng krimen. At pagkatapos ay sinalakay sila habang hindi nag-iingat ang pulisya. Batay sa bala, maaaring suriin na ang baril ng salarin ay hindi ordinaryo. Kinuha ni Hixot ang kihi sa malapit at natuklasan na alam ng salarin kung paano guluhin ang isipan ng pulisya. Ang buong proseso ng pagpapanggap ay hindi nagbigay ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang hitsura at mga katangian. Bukod pa rito, pagkatapos gawin ang krimen, kalmado siya at maingat sa kanyang kapaligiran. Mula sa kanyang tindig at lakad, makikita na siya ay mahusay na sinanay. Kaya, natukoy ni Hixot na ang salarin ay isang veterano o isang deserter, at makikita rin na ito ay mailayuning paghihiganti. Hula niya na maaaring magpatuloy ang salarin sa paggawa ng krimen sa maikling panahon. Kaya, iminungkahi niya sa direktor na magbigay ng bulletproof vests at baril sa mga pulis. Ngunit naisip ng direktor na pinalalaki ni Hixot ang issue, ay tinanggihan niya ang kanyang mungkahi. Kung nag-aalala ka sa kaligtasan ng iyong mga kasamahan, kailangan mong mabilis na hulihin ang salarin. Iyon ang dapat mong gawin. Lubos na walang magawa si Hixot kaya ibinigay niya sa kanyang apprentice ang kanyang bulletproof vest mula sa bodega. Gayunpaman, bago pa man makapaghanda ang pulisya, nagsimula na namang gumawa ng krimen ang salarin. Itinaas niya ang kanyang kamay sa babaeng pulis na nagpapatrolya sa harap niya at binaril ito. Nang dumating ang pulisya, natuklasan nila na hindi mapanganib ang kalagayan ng babaeng pulis. Naisip ni Hixot na napakalito nito. Sa nakaraang kaso, sa hating gabi, nakatarget ang salarin sa puso. Ngunit sa pagkakataong ito, sa gitna ng araw, binaril niya ang tiyan na tila sinasadya. Nang makapagsimula si Hixot, huli na ang lahat. Isa-isang binaril at pinatumba ng sniper ang mga opisyal ng pulisya. Ang sitwasyon ay lubhang hindi na makontrol. Batay sa tunog at direksyon ng pagbaril ng kanyang mga kasamahan, natukoy ni Hixot ang kinaroroonan ng salarin. Nang maghanda siyang hulihin ang salarin, binaril siya sa dibdib. Buti na lang at nakasuot siya ng bulletproof vest kaya nabuhay siya. Pagkatapos, habang nagkakarga ng bala ang salarin, tumakbo siya sa labas ng range ng atake nito. Nang makita ng salarin na nasiyahan na siya, mabilis siyang nag-assemble ng baril, inilagay ito sa bag, sumakay sa kotse, at umalis sa pinangyarihan ng krimen. Nais ni Hixot na pigilan siya, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang intensyon na lumihis. Pinapatay kita, kung matapang ka, halika hanapin mo ako. Hindi napigilan ni Hixot ang kanyang sarili nang makita ang pagiging hambog ng salarin, kaya tumalon siya mula sa palapag at sumakay sa isang kotse upang habulin ito. Nang malapit na siyang maabutan, hindi niya inaasahan na babanggain siya ng isang off-road na sasakyan. Dahil dito, matagumpay na nakatakas ang salarin. Bakit ganoon kasabay? Kaya, hinulaan ni Hixot na may problema din ang off-road na sasakyan na ito at naaalala ang plate number nito. Pagkatapos ay hiniling niya sa isang hacker na imbestigahan ang pinagmulan ng off-road na sasakyan. Hindi inaasahan, ang sasakyan ay pagmamay-ari ng isang base militar. Kung gusto mong pumasok sa base militar upang mag-imbestiga, kailangan mo ng nakasulat na pahintulot mula sa Police Bureau. Ngunit ang proseso ng pag-aproba ay napakakomplikado at mahaba. Si Hixot, na sa tuwi na say mabilis na lumulutas ng mga kaso, ay hindi sumusunod sa mga patakaran. Kaya, dinala niya ang kanyang apprentice upang mag-undercover sa base militar. Naghihintay na lumabas muli ang off-road na sasakyan. Sinasadyang gumawa si Hixot ng aksidente sa sasakyan. Nang bumaba ang itim na driver mula sa sasakyan, sinabi niya sa kanyang apprentice na hanapin ang mga pahiwatig sa off-road na sasakyan. Ngunit nang makarating ang kanyang apprentice sa sasakyan at naghahanap-hanap, sinadya ni Hixot na ipagkanulo siya. Bilang resulta, ang dalawa ay inaresto sa hinalang pagnanakaw ng mga lihim ng militar. Hindi nagtagal, pinatawag ng commander si Hixot. Sinabi ni Hixot na siya ay isang criminal
pulis. Nasugatan siya ng kotse ng itim na lalaki at pagkatapos niyang maging sanhi ng gulo, tumakas siya. Ang lahat ng ginawa niya ngayon ay para imbestigahan ang bagay na ito. Nang malaman ito ng commander, tinawag niya ang itim na lalaki para i-verify. Samantala, ginamit ni Ixot ang pagkakataong ito upang hanapin ang mga file ng mga sundalong naglilingkod. Hindi niya inaasahan na makita niya ang file ng salarin. Batay sa file ng salarin, ang resulta ng investigasyon ay nagpatigil kay Ixot. Si Mansu, ang taong nakulong ng walang sala dahil sa katiwalian ng hudikatura 13 taon na ang nakakaraan, ay ang ama ng salarin. At ito rin ang makatarungang paliwanag kung bakit ang salarin ay nagpapakadalubhasa sa pagpatay ng mga pulis. Gayunpaman, ang kanyang plano ng paghihiganti ay hindi lamang iyon, patuloy siyang pumatay ng isang pulis at sadyang binuksan ang kanyang telepono upang ilantad ang kanyang lokasyon na nag-aakit sa maraming pulis na arestuhin siya. Nang dumating ang pulisya sa pinangyarihan ng krimen, matagal na siyang nawala. Sinundan ng pulisya ang bakas ng dugo patungo sa refrigerator. Hindi nila inaasahan na pagbukas nila nito, ang salarin ay nakalusot na sa likuran ng pulisya at kinidnap ang isang pulis. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-livestream at hayagang nagdeklara ng digmaan laban sa mga istasyon ng pulisya sa buong bansa. Mula nang makulong ang aking ama, may isang taong laging nagpapatunay na ang mayamang kabataang iyon ang tunay na salarin. Ngunit hindi inimbestigahan ng mga hangal na pulis ang lalaki dahil may pera at kapangyarihan ang pamilya ng bastardong iyon. Pagkatapos sabihin ito, pinagbantaan niya ang istasyon ng pulis. Kung hindi nila pakakawalan ang kanyang ama, papatayin niya ang lahat ng pulis sa buong bansa. Gusto niyang gamitin ang paraang ito upang linisin ang pangalan ng kanyang ama. Upang pigilan ang lalaki sa pagpatay ng walang habas sa mga inosenteng tao, ang detective na si Huntan ay pumunta sa kulungan at hinanap si Mansu, ang ama ng lalaki, at sinabi na nakuha na niya ang ebidensya ng salarin noong taong iyon. At sa lalong madaling panahon ay maaari na siyang magsampa ng apela para sa kanya. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ngayon ay kumbinsihin ang kanyang anak na huminto na, wag nang magkamali pa. Nang makita ni Huntan na nag-aalala si Mansu, inulit niya ang kanyang pangako. Hanggang sumuko ang iyong anak, makikipaglaban ako para sa kapatawaran para sa kanya. Mapagkakatiwalaan ba ang mga salita ng mga pulis na katulad ninyo kung magsisinungaling ako na ako ang iyong anak? Sa puntong ito, pumayag si Mansu kay Huntan na kausapin ang kanyang anak. Pumunta siya sa lugar kung saan naglalive ang kanyang anak. Nang makita niya si Captain John, agad siyang hindi na kontrol ang kanyang emosyon. Hindi niya mapigil ang sumugod at patayin siya. Noong taong iyon, si Captain John at ang kabataang master na iyon ang nagsabuatan at ibinintang ang pagpatay kay Mansu. Ikinadena ni Huntan si Mansu sa kanyang sarili. Pagkatapos, kinuha ni Mansu ang loudspeaker at sumigaw sa kanyang anak, "Eugene, si tatay ito." Sa sandaling ito, pinagmamasdan ni Eugene ang kanyang ama sa malapit. Tatay, pagkatapos ng 13 taon ng paghihiwalay, sa wakas ay nagkita silang muli. Ngunit ngayon, dahil hindi pa naisasagawa ang hustisya, ginawa ni Eugene ang sarili niyang demonyo na mamamatay tao. Nagyakapan ang mag-ama habang umiiyak. Pinayuhan ni Mansu ang kanyang anak na huminto na at patawarin ang mga inosenteng tao. Ngunit labis na kinamumuhian ni Eugene ang mga pulis, kaya hindi siya nakinig. Sinabi ni Mansu sa kanyang anak na hawak na ni Huntan ang ebidensya ng tunay na salarin at malapit na niyang maibalik ang kanyang kalinisan, at pinayuhan si Eugene na huwag nang magkamali pa. Hindi inaasahan, narinig ni Captain Zion ang mga salitang ito. Sa sandaling ito, ang time bomb ni Eugene ay nagsimula ng maglabas ng usok na nagpuno sa lugar ng puting usok. Sinamantala ni Eugene ang pagkakataon na buksan ang posas ng kanyang ama at hinila siya upang tumakas. Nang makita ito, mabilis na hinabol ni Huntan ang dalawa upang hulihin sila. Hindi mo ba gustong linisin ang pangalan ng iyong ama o gusto mo siyang tumakas habang buhay? Anak, makinig ka. Nakikita si Eugene na malapit ng makumbinsi. Ngunit sa sandaling ito, isang putok ng baril ang umalinggaw. Pagkatapos nito, si Mansu ay namatay din sa lugar. Natakot si Captain Zion na mabunyag ang kanyang ginawa noong taong iyon, kaya pinatay niya ang saksi at gusto ring patayin si Eugene. Ngunit sa kabutihang palad, napigilan siya ni Huntan sa tamang oras. At galit na sinipa siya ng malakas. Ang baril ni Eugene ay wala ng bala, kaya wala siyang nagawa kundi iwanan ang kanyang ama at tumakas. Nagmamadaling humabol si Huntan, tumawid si Eugene sa riles at lumingon upang titigan siya. Ngunit napigilan siya ng isang tumatakbong tren, at nang makaraan ang tren, wala na si Eugene. Sa sandaling ito, dumating si Captain Zion at gusto pang habulin si Eugene. Hindi na napigilan ni Huntan ang kanyang galit. Si Mansu ay walang kasalanan at nakakulong sa loob ng 13 taon, at ngayon ay binaril mo pa siya. Hindi ito self-defense, kahit tanga ay makikita na sinadya itong pagpatay. Sa kabilang banda, ang kawalang katarungan ng ama ni Eugene ay hindi nabigyang solusyon, kundi ngayon ay binaril pa siya ng mga pulis. Kaya naman, ang kanyang galit ay umabot na sa sukdulan. Sumumpa siya na kahit mamatay siya, ipaghihiganti niya ang kanyang ama, kaya naglagay siya ng maraming bomba sa kanyang katawan. Sa sandaling bitawan niya, ang lahat sa loob ng 100 metro ay sasabog at magiging abo. Tawagin ang inyong Captain Zion na lumabas at mamatay. Hayag niyang nagpakita ng isang eksena sa malaking kalsada upang kontrolin ang pinsala sa pinakamababang antas. Nagpa siya ang matataas na opisyal ng pulis na sa sandaling makarating si Eugene sa isang lugar na may kaunting tao, babarilin na nila siya. Ngunit hindi sumang-ayon ang detective na si Huntan.
dahil sa ganoon ay may masasaktan pa ring mga tao. Gayunpaman, sinabi ng pinuno ng pangkat ng operasyon na ang kanyang target ay napakalinaw. Iyon ay ang istasyon ng pulis, kaya mas mabuti pang mamatay ang mga sibilyan kaysa sa mga pulis. Hindi makapaniwala si Huntan na ang mga salitang ito ay lumabas sa bibig ng isang pulis. Kinuha niya ang walkie-talkie at nagpa siyang mag-isa na kausapin si Eugene. Lumapit si Huntan kay Eugene at sinabi na may iniwan si Mansu na alaala para sa kanya. Kung gusto niya itong kunin, sumama siya sa kanya sa sasakyan. Upang makuha ang alaala, hindi nag-atubili si Eugene na sumakay sa sasakyan kasama si Huntan. Sa sandaling ito, nag-utos ang pinuno na kung may anumang hindi karaniwan, paputukan agad ang truck. Upang makumpleto ang misyon, hindi siya nag-atubili na iwan si Huntan. Sa loob ng sasakyan, kinuha ni Huntan ang painting na iginuhit ni Mansu. Ang mag-ama ay laging gustong magkaroon ng isang masayang larawan ng pamilya. Sa makatuwid, ang painting na ito ay napakahalaga kay Eugene, ngunit determinado siyang maghiganti. Kaya naman, agad niyang itinutok ang baril kay Huntan, pinipilit siyang ibigay ang painting sa kanya. Nakita ni Huntan na kahit anong payo niya ay hindi siya pinakikinggan, kaya agad siyang kumuha ng lighter at balak sunugin ang painting ni Mansu. Nang makita ito ni Eugene, agad siyang umatras. Pagkatapos nito, binantaan ni Huntan si Eugene kung gusto niyang kunin ang painting ng kanyang ama, kailangan niyang tanggalin ang lahat ng bomba sa kanyang katawan. Kaya naman, wala siyang nagawa kundi makipagkasundo. Inilagay niya ang safety pin sa detonator at inalis ang mga bomba sa kanyang katawan. Itinago din ni Huntan ang lighter. Pagkatapos ay nagsimula silang mag-ingat sa isa't isa, dahan-dahang lumalapit. Ngunit nang kukunin na ni Huntan ang mga bomba, biglang sumugod si Eugene. Sa dalawang suntok lang, napatumba niya ito, pagkatapos ay inagaw ang painting ng kanyang ama. Pagkatapos ay naghanda siyang isuot muli ang mga bomba at ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti. Kung magpapatuloy ka sa ganito, mamamatay ka. Sa sandaling ito, ang galit ay nagdulot kay Eugene na mawala sa sarili. Ganap na siyang nabaliw. Kung gusto ni Captain Zion na maging isang duwag na hindi nangangahas na makaharap siya, pupunta siya sa pinakamataong department store at sasabugin ang bombang ito upang mamatay ang mga inosenteng tao dahil kay Captain Zion. Sa ganitong paraan, mapipilitan ang pulisya na bigyang pansin ang hindi makatarungang kaso ng kanyang ama noong taon na iyon at imbestigahan si Captain Zion. Kung gustong pigilan ni Huntan, kailangan muna niya itong patayin. Nang makita ang dating inosente at kaibig-ibig na bata na ngayon ay naging isang demonyong mamamatay tao, labis na nalungkot si Huntan. Para sa kaligtasan ng mas maraming tao, lumuluha siyang iniulat ang lokasyon ni Eugene sa walkie-talkie. Sila ay dating isang masayang pamilya, ngunit nagkaroon ng napakalungkot na wakas. Pagkatapos marinig ang putok ng baril, umalingawaw din ang masigabong palakpakan sa istasyon ng pulis. Lalo na si Captain Zion, nangiting tainga, ngunit mayroon pa rin siyang alalahanin sa kanyang puso. Iyon ay si Huntan, dahil si Huntan ay nakatuon sa kanya, kaya ang kagyat na bagay ngayon ay alisin siya. Sa makatuwid, agad niyang hinanap ang serial killer upang talakayin ang kooperasyon. Basta pakawalan niya ang bastardo na ito, papatay nito si Huntan. Kaya naman, agad niyang binihisan si Sungmin bilang isang patay na katawan at inilagay sa isang body bag, pagkatapos ay inilabas ito gamit ang isang ambulansya. Sa kalagitnaan ng daan, ginamit niya ang kutsilyo upang punitin ang body bag pagkalabas pa lang niya. Hindi niya napigilan ang sarili at pumatay ng isang tao upang bigyang kasiyahan ang kanyang uhaw sa dugo. Kaya naman, brutal niyang pinatay ang driver ng ambulansya na naglabas sa kanya pagkatapos ay itinapon ang bangkay sa tabi ng kalsada at nagmaneho palayo. Susunod, magsasagawa siya ng isang nakakabaliw na paghihiganti sa detective na si Huntan na nagkulong sa kanya kaya agad siyang tumawag dito. Nakatakas na ako, naghanda ako ng sorpresa para sa iyo. Di nagtagal, tumunog ang doorbell ng bahay ni Huntan. Ang asawa ni Huntan ay mag-isa sa bahay. Nang marinig ang tunog ng kampana, walang pag-aalinlangan siyang tumakbo upang buksan ang pinto. Agad siyang sinunggaban ng bastardo na si Sungmin at sinaksak siya ng isang beses. Gusto ng asawa na kunin ang kanyang telepono upang tumawag sa pulis, ngunit sinipa siya nito palayo. Pagkatapos ay galit na galit siyang sinaksak ng ilang beses pa upang ilabas ang kanyang galit. Talagang nababagay sa bastardo na ito, habang may huling hininga pa ang asawa ni Huntan, muli siyang tumawag dito, "Wag na huwag kang babalik." Nang matanggap ni Huntan ang tawag, agad siyang tumakbo pa uwi. Nang makauwi siya, wala na ang bastardo. Ang kanyang asawa ay pumanaw na may hindi mabilang nasaksak sa kanyang katawan. Nang makita ang kanyang asawa na namatay ng ganoon kasakit, ang puso ni Huntan ay parang hinihiwa-hiwa. Sumumpa siya na tiyak na gagawin niya sa Sungmin na iyon na ang utang na dugo ay dapat bayaran ng dugo. Kinabukasan, natagpuan ng pulisya ang bangkay ng driver ng ambulansya na itinapon ng bastardo sa gilid ng kalsada. Ngunit hindi alam kung saan dinala ang sasakyan. Agad na inutusan ni Huntan ang kanyang mga subordinate na hanapin ang ambulansya sa buong lungsod at harangan ang lahat ng mga intersection palabas ng lungsod. Sa sandaling ito, bigla niyang naalala na mayroong teddy bear na may nakatagong kamera sa kanyang bahay. Baka naitala ang proseso ng pagpatay ng bastardo sa kanyang asawa. Kaya naman, inutusan niya ang kanyang estudyante na kunin ang ebidensyang ito. Ngunit hindi inaasahan na nang magsagawa ng investigasyon sa bahay ni Huntan, natuklasan ni Captain Zion na kasabwat ni Sungmin ang kamera sa teddy bear, kaya nauna na niyang binura ang video. Samantala, sa tulong ng isang hacker, nahanap ni Huntan ang tinatayang lokasyon ng mamamatay tao. Kaya naman, agad siyang pumunta sa pangunahing kalsada upang harangin ito.
Sa katunayan, hindi nagtagal, isang ambulansya ang huminto sa gitna ng kalsada, ngunit hindi nangahas na magmaneho patungo kay Huntan. Nang matuklasan ni Sungmin na si Huntan ito, agad siyang umikot at nagmamadaling humabol si Huntan. Sinimula ng dalawa ang isang karera sa bilis, patuloy na binabangga ni Huntan ang ambulansya, ngunit wala itong epekto. Samantala, ang ambulansya ay bahagya lang gumalaw ang unahan, ngunit nabangga na nito ang sasakyan ni Huntan hanggang sa mawalan ito ng direksyon. Pagkatapos, inihinto ni Huntan ang kanyang sasakyan sa tabi ng ambulansya. Inapakan ang preno at hinila ang handbrake, sinusubukang piliting huminto ang ambulansya. Ngunit paano lalaban ang isang maliit na kotse sa isang malaking sasakyan, kaya natulak si Huntan palabas. Pagkatapos, ipinagmaneho ni Sungmin ang ambulansya sa mall. Pagkatapos ay iniwan ang sasakyan at tumakbo papasok. Dali-daling humabol si Huntan sa likod nito at tumakbo papasok sa fitting room. Pagkatapos ay hinanap ang bawat silid isa-isa. Sa sandaling ito, nakita niya ang isang set ng damit na kamukha ng suot nito na nakahiga sa sahig sa fitting room. Ngunit pagkatapos niyang pumasok, hindi niya ito nakita doon. Sa sandaling ito ay biglang lumitaw si Captain Zion. Inaresto si Huntan sa hinala na pinatay ang kanyang asawa at ginapos siya pabalik. Lumabas na pagkatapos patayin ni Sungmin ang asawa. Nag-iwan siya ng kutsilyo na may fingerprint ni Huntan sa crime scene. Teka muna. Si Sungmin ay nasa loob. Malinaw na ito ay upang bumili ng oras para makatakas ang bastardong iyon. Sa katunayan, nagtago siya sa likod ng babaeng sumisigaw kanina. Pagkatapos madala si Huntan, agad na tinawagan ni Captain Zion si Sungmin. Natatakot siya na mahuli ang lalaki sa lalong madaling panahon at maapektuhan siya nito. Kaya ginaghanda siya ng isang perpektong ruta ng pagtakas para sa kanya. Na sinabing tumakas na siya. Kaya naman, agad siyang pumayag na walang pag-aalinlangan. Ngunit bago iyon, kailangan muna niyang pumatay ng ilang tao upang mapawi ang kanyang uhaw sa dugo. Sa makatuwid, determinadong tumakbo siya papasok sa mall, kung saan maraming tao. Pagkatapos ay walang habas na pumatay ng mga tao. Binabasag ang ulo ng mga tao na parang nagbabasag ng itlog. Matapos maaresto si Huntan, mabilis na kinumpirma ng forensic expert na ang fingerprint sa kutsilyo na ginamit upang ipahamak si Huntan ay peke. Kaya naman, kahit na ayaw niya, kinailangan ni Captain Zion na pakawalan siya, at kasabay nito, nakatanggap din ng ulat ang pulisya. Ang Sungmin na iyon ay walang habas na pumapatay ng mga tao sa shopping mall, kaya inutusan ng hepe si Huntan na agad arestuhin si Sungmin at dalhin sa hustisya matapos siyang makalaya. Nagmadali si Huntan na parang isang mabangis na hayop nang dumating siya sa mall. Ang lugar ay naging isang kaguluhan, ngunit gayunpaman, nakilala pa rin niya si Sungmin. Nakita niya na nabunyag siya kaya agad siyang tumakas. Pagkatapos ay gumamit ng karahasan upang magnakaw ng sasakyan. Pagkatapos ay pinatumba ang lalaking si Sukana sa upuan ng pasahero. Pagdating ni Huntan, nakatakas na siya. Dali-dali ring sumunod si Huntan dahil hindi siya pamilyar sa mga kalsada rito. Kaya naman, minaneho ni Sungmin ang sasakyan sa isang construction site na hinaharangan. Nang matuklasan niya na wala na siyang matatakasan, agad siyang lumuhod at nagmakaawa para sa kanyang buhay. Ngunit hindi niya pa rin nakalimutan ang kanyang bisyo. Bilang isang detective, hindi mo man lang naprotektahan ang sarili mong asawa. Ano pa ang silbi ng pagiging pulis? At ngayon, ano ang mahuli mo sa akin? Hindi pinansin ni Huntan ang lalaki at diretsong sinindihan ang lighter. Itinapon ito sa tumpok ng gasolina. Gusto niyang mamatay kasama ang bastardo na ito. Akala ni Huntan ay tapos na ang lahat, ngunit hindi inaasahan, isang misteryosong tao ang nagligtas sa kanya mula sa kamatayan matapos sumabog at mamatay si Sungmin sa press conference. Idineklara ng pulisya na nalutas na ang malakihang kaso ng serial murder. Sa mismong oras na akala ng lahat ay bumalik na sa normal ang lahat, isang lalaki na nakasuot ng maskara ng payaso ang lumitaw. Nambubugbog sa kung saan-saan pagkatapos pumatay ng tao. Hindi lang siya agad umalis sa eksena, kundi sa halip ay itinuro ang isang piraso ng surveillance camera upang hamunin ang pulisya at nakasulat sa itaas nito, "Ako si Sungmin. Bumalik na ako." Ngunit hindi naniwala si Huntan, kaya agad siyang pumunta sa crime scene upang mag-imbestiga. Mula sa pagsusuri ng malinaw na electric shock mark sa lig ng biktima, makikita na ang salarin ay gumamit ng stun gun upang mahilo ang biktima bago ito patayin. Kaya naman, sigurado si Huntan na hindi si Sungmin ang salarin dahil sa mga nakaraang pag-atake niya ay palagi siyang mabilis at malinis kumilos. Karaniwan ay hindi siya gagamit ng stun gun. Pagkatapos bumalik sa istasyon ng pulis, paulit-ulit na pinanood ni Huntan ang surveillance camera footage ng crime scene at natuklasan ang isang kahina-hinalang lalaki nang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan upang mag-imbestiga. Lahat ay nakatuon sa crime scene. Tanging ang lalaking ito lamang, ang kanyang mga mata ay palaging nagmamasid sa bawat isa na naroroon, tila nagustuhan niya ang pakiramdam na ito. Ito ay napakaangkop sa pag-iisip ng isang mamamatay tao, kaya agad na kinilala ni Huntan na siya ang pangunahing suspect. Hula niya na malamang na ito ay upang bigyang kasiyahan ang kanyang sariling baluktot na pag-iisip. Magsasagawa siya muli ng krimen at tama nga. Kinabukasan, sa isang sirasirang eskinita, lumitaw muli ang bangkay ng isang babae. Ang pamamaraan ng krimen ay eksaktong katulad ng sa nakaraan. Sa pagkakataong ito, partikular na pinansin ni Huntan ang lalaki sa surveillance camera
kamera sa eksena at sa katunayan, natagpuan niya ito. Ang lalaki ay naramdaman na may mali kaya agad siyang tumalikod at mabilis na tumakas. Dahil dito, lalo pang naging sigurado si Huntan sa kanyang hinala. Dali-dali siyang sumunod sa lalaki at inutusan ang kanyang mga subordinate na maghanda para sa aksyon. Sinundan niya ang lalaki sa isang bahay katayan. Ngunit pagkapasok, nawalan siya ng bakas at ang tanging nakita niya ay ang outer jacket nito. Sa sandaling ito, hindi pa alam ni Huntan na papalapit na ang panganib. Ang lalaking nakasuot ng maskara ay tahimik na gumamit ng stun gun upang patumbahin siya. Nang maghanda itong saksakin siya para pumanaw na siya, agad niyang hinawakan ang kamay nito. Pagkatapos ay ginamit ang kanyang bibig para kagatin ito. Sa sandaling ito, dumating ang dalawang estudyante ni Huntan kaya nailigtas siya at dahil kinagatan niya ito kanina, mayroon siyang natirang kaunting dugo sa kanyang bibig. Pagkatapos, inihanda ni Huntan na dalhin ito upang ipad na test, ngunit wala siyang criminal record. Ang resulta ng FIFI test ay hindi natagpuan sa criminal system ng pulisya. Pagkatapos ng ginawa ni Huntan, akala ay magtitimpi ng kaunti ang lalaking nakamaskara, ngunit hindi inaasahan. Sa pagkakataong ito, direkta siyang nag-live stream ng pagpatay. Sa isang apartment building ay pumili siya ng target ng arbitraryo. Pagkatapos ay pinatay ang tao sa harap mismo ng lahat ng nanonood ng live. Pagkatapos ng pangyayari, nagmamayabang pa siya sa harap ng kamera at ang brutal na eksenang ito ay nagpanginig sa babae sa istasyon ng pulis. Dahil siya ang maswerteng nakaligtas na nakatakas mula sa kanya. At siya ay pumunta rito upang makipagtulungan lamang sa investigasyon ng pulisya upang pigilan siyang umatake muli sa mga kababaihan. Ang estudyante ni Huntan at isang babaeng pulis ang inatasan na ihatid siya pauwi. Ngunit sa mismong oras na naihatid siya ng babaeng pulis ng ligtas, tanging ang estudyante ni Huntan lang ang naiwan sa sasakyan. Hinarang ng lalaking nakamaskara ang estudyante. Nang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan, ang eksena ay naiwan na lamang na may mga bakas ng awayan, kasama ang isang malaking mansa ng dugo at ang mga bintana ng sasakyan ay nabasa. Sa sandaling ito, ang estudyante ni Huntan ay nakatali sa isang bakal na tubo at ang lalaking nakamaskara ay pumipili ng kanyang mga gamit. Pagkatapos nito, agad siyang tumawag sa detective na si Huntan. Nabihag ko na ang estudyante na pinakamamahal mo. Paano mo gusto na mamatay siya? Matapos ang ilang sandali ng pagpapahirap, agad niyang tinanggal ang maskara. Ipinakita ng ekspresyon sa kanyang mukha na siya ay labis na nasisiyahan. Pagkatapos, butas-butas na niya ang mainit na steam pipe at binuksan ang lahat ng gripo. Sa ganitong paraan, ang buong banyo ay naging isang malaking steamer. Gusto niyang i-steam ang estudyante dito na parang nag-steam ng tinapay dahil upang iligtas ang kanyang estudyante. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-isip si Huntan, sinusuri ang koneksyon sa pagitan ng lahat ng mga kaso. Natuklasan niya na sa mga ito, 3 biktima ang mayroong parehong punto. Ilang taon na ang nakalipas dahil sa away, sila ay naaresto at dinala sa istasyon ng pulis. Matapos kunin mula sa surveillance camera noong taon na iyon, natuklasan ni Huntan. Sa sandaling dumating ang isang pulis upang pigilan siya, pinagsama-samang binugbog siya ng 3 nang hindi man lang lumalaban. Hindi inaasahan, may nag-record ng eksenang ito at nag-post online, kaya agad siyang naging katatawanan sa hanay ng pulisya. Dahil dito, natanggal din siya sa istasyon ng pulisya. Mukhang ang kamakailang serye ng mga pagpatay ay malamang na isang planadong paghihiganti ng pulis na ito. Agad na nilapitan ni Tiksak ang asawa ng pulis upang ipaliwanag ang sitwasyon. Sa una, hindi naniwala ang babae na ang kanyang asawa ay isang mamamatay tao, hanggang sa nakita niya ang isang serye ng mga larawan ng biktima na nahulog sa panahon ng kanilang pagtatalo. Doon lang siya naniwala. Dahil ang kwintas na ibinigay niya sa kanya kamakailan ay eksaktong kapareho ng suot ng patay. Natakot ang babae at dali-daling inalis ang kwintas at isiniwalat kay Tiksak na ang lugar na ito ay malamang ang banyo na binuksan niya. Ayon sa lokasyong ibinigay niya, nagpunta si Tiksak doon at bagaman hindi niya nakita ang lalaking nakasuot ng maskara, maswerte siyang nailigtas ang estudyante. Gayunpaman, pagkadala niya sa estudyante sa ospital, muling gumawa ng krimen ang lalaki. Dinukot niya ang babae na maswerteng nakatakas sa kanya noon at ang babaeng ito ang mismong nag-record ng video ng pambubugbog sa lalaking ito noong taong iyon. Gusto niya itong patayin sa harap ng live stream sa buong bansa upang maramdaman din ito ang pakiramdam ng pagpapahiya sa harap ng lahat sa bansang ito ng South Korea. Sa sandaling handa na siyang patayin ito, biglang may isang sasakyan na pumasok sa pinangyarihan at iyon ay si Tiksak. Lumabas na matagal na niyang alam na ang babae ang nag-record ng video. Bukod pa rito, dahil sinubukan na niya itong patayin noon, kumbinsido si Tiksak na tiyak na hahanapin niya ito upang maghiganti muli, kaya naman binantayan niya ang kanyang biktima. Nilagyan niya ng tracking device ang babae at kapag lumihis ang lokasyon nito mula sa normal, tiyak na may problema. At ginamit niya ang tracking device na ito upang mahanap ang babae. Bumaba si Tiksak sa sasakyan at sa ilang galaw lang ay napabagsak niya ang lalaki. Pagkatapos ay inalis ang maskara nito at kalmadong pinatay ang live stream. Sumunod, pinulot ng lalaking nakamaskara ang kutsilyo sa lupa at nagbanta na papatayin ang babae. Lubos na naunawaan ni Tiksak ang pag-iisip ng mamamatay tao ng baliw at tiyak din na hindi ito maglakas loob na pumatay. At sa katunayan ay hindi nga niya balak gawin ito at muling pinabagsak siya ni Tiksak. Sa sandaling tinatanggal ni Tiksak ang tali ng babae, balak siyang lihim na sa
salakayin, ngunit siya ay nakuryente ng electric baton at nawalan ng malay, at ang babae ay labis ding natakot. Kaya matapos makalas ang pagkakatali, tumakbo ang babae ng walang pag-aalinlangan para sa kaligtasan ng babae. Mabilis na sumunod si Texok, ngunit maya-maya ay hindi na niya ito nakita. Kaya bumalik na lang siya para hulihin muna ang kriminal. Ngunit pagbalik ni Texok sa pinangyarihan, ang tanawin sa harap niya ay lubos niyang ikinagulat. Ang lalaking nakamaskara ay patay na sa lugar, at ang taong nakaupo sa tabi niya ay si Sans, at ang armas ay ang hair clip sa ulo ni Sans. Pagkatapos ay dinala siya sa istasyon ng pulisya para imbestigahan. Sa harap ng hindi maitatangging sitwasyong ito, patuloy na itinanggi ni Sans na siya ang salarin. Nilagay niya ang lahat ng kasalanan kay Heung-min, ang serial killer. Agad na nagulat si Texok dahil malinaw na imposibleng mangyari iyon. Bukod pa rito, hindi mukhang nagsisinungaling si Sans. Inilarawan niya ng detalyado ang sitwasyon noong panahong iyon. Bago mangyari ang krimen, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang estranghero. Nang dumating siya sa pinangyarihan batay sa mensahe, nakita niya ang lalaking nakamaskara na nakahiga sa lupa. Habang nakatayo pa rin siya roon, inagaw ni Heung-min ang hair clip niya. Nang makabawi siya, nakita niya na nakatusok na ang hair clip sa carotid artery ng lalaking nakamaskara. Gayunpaman, may saksi pa noong panahong iyon, ito ang babaeng tumakas pagkatapos iligtas ni Texok. Kapag nahanap lang siya ay mapapatunayan niya ang kanyang kawalang kasalanan. Ngunit pagkatapos ng insidente, hindi alam kung saan nagpunta ang babae, kaya giagad na nagsagawa ng malawakang paghahanap si Texok. Sa proseso ng paghahanap, nakita ni Texok ang isang kahina-hinalang marka ng preno ng sasakyan, at nang hilingin niya ang key footage sa malapit, nakita niyang nasagasaan ang babae ng isang sasakyan nang tumakbo siya rito. Kaya sinimula ni Texok ang investigasyon sa sasakyan at nalaman niyang ito ay pag-aari ng mga smugglers, kaya sinundan niya ang pahiwatig at natagpuan ang sasakyan sa isang inabandonang pabrika. Habang hinahalughog ni Texok ang sasakyan, nakita niya ang isang aso na may ngumunguya ng madugong piraso ng karne na tumatakbo palabas ng bodega. Nagkaroon agad ng masamang pakiramdam si Texok, kaya dali-dali siyang sumugod sa bodega para tingnan. Ang tanawin sa loob ay lubhang nakakatakot, puno ng patay na katawan sa lahat ng dako, at bawat isa ay nakabukas ang tiyan. Sa pamamagitan ng investigasyon ng pulisya, nalaman na ito ay isang grupo ng smugglers ng diamante na naghahanap ng mga gwapo at magagandang lalaki at babae para sa kanilang mga krimen. At pagkatapos ay ginagamit ang kanilang mga katawan para ibenta. Kapag matagumpay ang pagbiyahe, bubuksan ng mga smugglers na ito ang kanilang mga tiyan para kunin ang mga diamante sa loob. Isang brutal na pamamaraan na nakakapukao ng matinding galit. At nang mas malalim na investigasyon, natuklasan ni Texok. Dati, ang grupong ito ay nakumpiskahan ng isang kargamento ng smuggled na diamante ni Kapitan John, at ngayon na nakalaya na sila, muli silang gumagawa ng krimen. Sinadya ni Chief Texok na bigyan si Texok ng masamang ideya. Sinabi niya sa kanya na magnakaw ng mga nakumpiskang diamante mula sa istasyon ng pulisya, at gamitin ang mga diamante para ipagpalit sa testigo sa grupo ng smugglers. Habang siya naman ang bahala sa pakikipag-ugnayan sa kabilang grupo. Kilala si Texok bilang isang taong naglilitis ng mga kaso, ngunit hindi sumusunod sa mga regulasyon ng istasyon ng pulisya. Kaya noong gabing iyon ay palihim siyang pumasok sa storage room ng ebidensya upang magnakaw ng mga diamante sa araw ng transaksyon. Sinabihan ni Texok si Kapitan John na ilihis ang atensyon ng grupo. Niligtas niya ang testigo at nakahanap ng isang hindi inaasahang punto ng pagpasok. Pagkatapos ay dumulas pababa mula sa salamin patungo sa grupo ng mga smuggler. Ang biglaang pag-atake ni Texok ay nagulat sa mga smuggler, at para matiyak na walang magkamali, sa gitna ng labanan, maginhawang ikinabit ni Texok ang isang tracking device sa isa sa mga smuggler. Pagkatapos ay sa ilang galaw lamang ay napasuko niya ang mga kriminal na ito. Matagumpay na nailigtas ang testigo. Ngunit isang hindi inaasahang insidente ang nangyari sa panig ni Kapitan John. Ang diamante sa kanyang kamay ay ninakaw ng smuggler, at ang mga smuggler na nabugbog ay mabilis na tumakas matapos malaman na nakuha na nila ang diamante. Nang makabawi si Texok, nakatakas na sila, kaya dinala na lang niya ang testigo sa istasyon ng pulisya para magpatotoo para kay Sanse. Sa patotoo ng testigo, matagumpay na naalis ang pagdududa kay Sanse at pinalaya siya. Sinabi ng testigo kay Sans na para maalis ang hinala sa kanya, nilabag ni Texok ang regulasyon ng istasyon ng pulisya. Nagnakaw ng nakumpiskang diamante at nawala pa ang mga diamante. Upang gantihan si Texok, nagpasya si Sans na tulungan siyang mabawi ang mga diamante. Sa puntong ito, nagamit na ang tracking device na ikinabit ni Texok sa smuggler. Sa pamamagitan nito, matagumpay niyang natagpuan ang grupo ng mga smuggler. Pagkatapos, pumili ang dalawa ng kanilang sariling mga kasangkapan, at marahas na sinalakay ang grupo ng mga smuggler, at ang mga taong iyon ay hindi nila kalaban. Sa ganitong paraan, matagumpay nilang nabawi ang mga diamante, ngunit si Kapitan John sa kabilang panig ay naglaro ng maruming laro. Sinabi niya sa general ang tungkol sa pagnanakaw ni Texok ng mga nakumpiskang bato. Gusto ng general na pumunta sa silid ng imbakan ng ebidensya upang tingnan kung totoo ito. Ngunit kakabalik lang ni Texok, at hindi pa niya na ibabalik ang mga diamante sa kanilang orihinal na lugar. Mabuti na lang at tinulungan siya ni Sanse. Sinadya niyang i-activate ang
alarm ng sunog upang magpalipas ng oras, pagkatapos ay pumunta sa silid ng imbakan ng ebidensya upang ibalik ang diamante sa orihinal nitong posisyon. Kaya perpekto niyang natulungan si Tiksok na makatakas sa panganib. Habang nagdiriwang sina Tiksok at Sans, nakatanggap si Tiksok ng tawag mula sa serial killer na si Hyungmin. Gaano mo kakilala si Sans? Saan ka nagtatago ngayon? 13 taon na ang nakalipas, kasabwat kami ni Sans. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Dahil hindi niya gusto na nakakandado ang pinto, ang isang baliw na mamamatay tao ay malayang nakapasok sa bahay nang hindi niya man lang nalalaman. Nang makabawi siya, kinuha na ng mamamatay tao ang kanyang kasangkapan at tinaga siya na naghatid sa kanyang kamatayan. Nang matanggap ang ulat, agad na dumating ang pulisya sa pinangyarihan. Sa investigasyon, natuklasan nilang ang paraan ng paggawa ng krimen ng salarin ay malinis at malupit, ngunit may isang kakaibang punto. Inilipat ng salarin ang biktima mula sa unang palapag patungo sa kagubatan sa ikalawang palapag ng silid tulugan. Nang makita ni Tiksok, isang investigador ng pulisya, ang eksenang ito, bigla niyang naisip ang pagpatay sa mga adoptive parents ni Sanse. Halos kapareho ito ng kasalukuyang eksena, ang pagkakaiba lang ay, sa pagkakataong ito ay maraming fingerprint ng salarin ang naiwan sa pinangyarihan. Mukhang sadyang iniwan ito ng salarin. Sa pagsusuri ng forensic, ang mga fingerprint na ito ay pag-aari lahat ng serial killer na si Kang Hyungmin. Ito ay lubos na nakakalito kay Tiksok. Dahil pagkatapos ng pambubugbog, palaging maingat na nililinis ni Hyungmin ang pinangyarihan ng krimen, kaya imposible siyang mag-iwan ng anumang ebidensya ng krimen. Sa sandaling ito, ang dalawang hanay ng mga larawan sa dingding ay nakakuha ng atensyon ni Tiksok, maliban sa mga larawan ng patay na babae at ng kanyang asawa. Mayroon ding larawan ng isang estranghero, ngunit kalahati lamang ng mukha at may petsa pa rito na eksaktong 2 araw pagkatapos. Biglang napagtanto ni Tiksok na posibleng hinahamon siya ni Hyungmin, sadyang nag-iwan ng propesya ng pagpatay upang paalalahanan ang pulisya tungkol sa oras at lugar ng susunod na krimen. Gayunpaman, ang mas ikinagulat ni Tiksok ay ang pagdating din ni Sanjay sa pinangyarihan ng krimen. Sinabi niya kay Tiksok na nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang estranghero na naglalaman ng address at larawan ng pinangyarihan ng krimen. Malinaw na si Hyungmin ang nagpadala ng mensaheng ito. Sa sandaling ito, wala nang oras si Tiksok para suriin ang kanyang motibo. Ang pangunahing prioridad ngayon ay pigilan ang kanyang susunod na krimen. Kaya agad niyang tinipon ang asawa ng biktima para makipagtulungan sa investigasyon. Tinanong ni Tiksok kung alam niya kung saan kinunan ang larawang ito. Sinabi ng lalaki na hindi niya alam dahil hindi ito kuha ng kanyang asawa. Ang kanyang asawa ay isang profesional na litratista, kaya kapag kumukuha ng litrato ng iba, hindi maaaring kalahati lang ng mukha. Kaya may problema rito. Masyadong kakaunti ang impormasyon na nakuha mula sa larawan, halos imposible nang matukoy ang eksaktong lokasyon sa larawan. Sa sandaling nahihirapan ang lahat, natuklasan ni Tiksok ang isang code ng modelo sa bintana sa larawan, at ang modelong ito ng bintana ay hindi na ginagawa simula 20 taon na ang nakakaraan. Nagpapahiwatig ito na matatagpuan lamang ito sa mga lumang residential area. Pagkatapos ng paghahanap, isa lamang ang kapitbahayan ang akma sa kondisyon na iyon, at sa gayon ay makabuluhang nabawasan ang saklaw ng paghahanap. Ngunit sa lugar na iyon, mayroong hindi bababa sa libu-libong residente. Ngayon ay wala nang gaanong oras bago gumawa ng krimen si Hyungmin. Kung aasa lang sa litrato at titingnan ang bawat bahay, tiyak na hindi ito aabot sa oras. Nang makita niya na malapit nang gumawa ng krimen ang salarin, at mayroon pa ring isang gusali na hindi pa nasusuri upang mapabilis ang investigasyon, umakyat agad si Tiksok sa bubong, ikinabit ang safety belt, at mabilis na bumaba upang suriin. Sa lalong madaling panahon, natagpuan niya ang silid sa larawan, ngunit pagpasok niya, nalaman niyang patay na ang may-ari ng silid, at sa kamay ng biktima ay may hawak na litrato. Biglang naalala ni Tiksok ang eksena ng pagpatay sa ina ni Sanjay, 13 taon na ang nakalipas. Napakapareho ng eksena ngayon. Kinuha niya ang litrato sa kamay ng biktima, at natuklasan na ang gusali sa litrato ay ang restaurant na binuksan ng nanay ni Sanjay, 13 taon na ang nakalipas. Hindi inaasahan, sa sandaling ito, sumugod si Sanjay. Nang makita niya ang eksena sa harap niya, biglang sumulpot ang alaala ng 13 taon na ang nakalipas sa kanyang isip. Agad siyang itinulak ni Tiksok sa isang tabi. Nakatanggap na naman ako ng mensahe mula sa isang estranghero na may address ng krimen doon. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng kakaibang tawag. May naalala ba si Sanjay? Sa katunayan, ang stimulation ay palaging epektibo. Dati ganyan si Sanjay. Duwag tulad ng isang kuneho, nakita mo ang pinangyarihan ng krimen na ito. Ano sa tingin mo? Kawili-wili, hindi ba? Agad na naunawaan ni Tiksok ang layunin ni Hyungmin. Sinusubukan niyang buhayin ang masakit na alaala ni Sanjay mula 13 taon na ang nakakaraan na nagiging sanhi ng kanyang matinding paghihirap. Sa sandaling ito, nagpasya si Tiksok na tiyak na hulihin niya ito at dadalhin sa hustisya, at hindi na niya hahayaang makasakit pa ito sa lipunan. Mabilis siyang dumulas gamit ang safety harness, ngunit huli na ang lahat. Nakatakas na ang baliw na Siksok gamit ang delivery truck. Mabilis na kinuha ni Tiksok ang tubo ng bakal at ginamit ang shortcut para habulin siya, at sinalubong siya ng matinding hampas. Ngunit hindi inaasahan, nakabangon pa rin siya at tumakbo, at si Tiksok ay mabilis na humabol upang pigilan siya na maabutan.
agad niyang sinunggaban ang isang lalaking si Sukana sa pangunahing kalsada, pagkatapos ay sinaksak sa liig ang lalaki. Dahil sangkot ang buhay ng tao, kinailangan ni Taesuk na iligtas muna ang sawimpalad na lalaki at hinayaan na lang siyang makatakas. Pagkatapos palayain si Hyungmin, agad siyang tumakas at muli siyang sumilip sa bahay ni Sanjae. Ngunit hindi inaasahan, natuklasan na siya nito. Kalmadong umupo si Sanjae at nagkunwaring nagbabasa ng mga dokumento. Nang lihim siyang sumalakay, kinuha niya ang electric baton at madaling napasuko siya. Pagkatapos ay ikinulong siya at pinilit siyang sabihin kung bakit siya pumapatay kung saan-saan at nagpapadala ng mga mensahe sa kanya. Ano ba talaga ang layunin niya? Nang makita na hindi siya sumasagot ng tapat, nilagyan niya ng hair clip ang hita nito. Kaya di nagsimula itong magsalita ng totoo, gusto niyang gisingin ang masakit na alaala ni Sanjae para makita ang kanyang paghihirap at kawalan ng pag-asa at pagkatapos ay tapusin na rin siya. Mas kapanapanabik ito. Matapos maalis ang kanyang mga pagdududa, handa na si Sanjae na tapusin ang buhay nito at nagpadala rin ng mensahe kay Taesuk. Pagkatanggap ng mensahe, agad siyang tumakbo sa bahay nito. Sa sandaling ito, nagsimulang ilahad ni Hyungmin ang eksena ng pagpatay sa nanay ni Sanjae na biglang nagdulot ng matinding epekto sa kanya at patuloy na bumabalik ang trahedya ng taong iyon sa kanyang isip. Dahil sa matinding pagkagulat, hindi napansin ni Sanjae na ang mga baras ay halos maluwag na. Habang nagpapanik pa rin siya, biglang hinablot ni Hyungmin ang mga baras at direkta itong ipinukpok sa kanya. Pagkatapos ay binali niya ang baso ng bintana, ginamit ang basag na piraso ng baso upang putulin ang tali sa kanyang kamay at pagkatapos ay kinuha ang kurtina at mahigpit na ibinalot sa liig ni Sanjae. Sa sandaling ito, dumating si Taesuk at nang makita niya ito, agad niyang itinulak si Sanjae palabas ng bintana. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo, kaya kailangan lang ni Taesuk na suriin muna ang mga sugat ni Sanjae at muli siyang pinatakas. Matapos makatakas si Hyungmin, natuklasan niyang marami ng pulis ang idinagdag sa kalsada. Upang madaling makumpleto ang kanyang plano, nilapitan niya ang kanyang mga dating kasabwat, si Kapitan John, at hiniling sa kanya na ibigay ang lahat ng direksyon ng pulisya. Dati, inakala ni Kapitan John na magiging maayos ang lahat kung patatakasin niya ito sa ibang bansa. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi lang ito tumakas, ngunit sa loob lamang ng 3 araw ay nakapatay na ito ng 2 tao. Ngayon, labis din siyang natataranta. Inakala niyang bibigyan niya lang ito ng isang bala at pagkatapos ay titigil na siya sa lahat. Ngunit hindi niya inaasahan na maihawak itong audio recording ng kanilang pagtutulungan. Bukod pa rito, mayroon ding ebidensya na tumanggap si Kapitan John ng suhol na 500 milyong won mula sa kanyang ama nang tulungan niya itong maghanap ng kapalit 13 taon na ang nakalipas. Ang mga ebidensyang ito ay maaari niyang ipadala sa istasyon ng pulisya anumang oras. Bukod pa rito, marami na nga siyang nagawa para sa kanya. Dahil sa pagbabanta at benepisyo, pinili rin ni Kapitan John na makipagkompromiso. Nagsagawa ng kagyat na investigasyon ang pulisya. Sa proseso ng investigasyon, natuklasan nilang iniwan ng ama ni Hyungmin ang 5 bahay para sa kanya. Matapos ang bawat krimen, malamang na magtatago siya sa isa sa mga ito. Kaya agad na gumawa ng plano ng pagdakip ang detective na si Taesuk matapos magulat sa kanyang mga nakatataas. Pinamunuan niya ang pangkat ng aksyon. Sa sandaling ito, tuwang-tuwa si Kapitan John na nakikipagsabwatan kay Hyungmin dahil palihim niyang sinabi sa baliw na si Taesuk ang plano ng paghuli. Ngunit ang hindi niya alam ay patuloy siyang binabantayan ni Taesuk at nang umalis na ito, agad na nahanap ni Taesuk ang telepono na ginamit niya sa pagpapadala ng mensahe sa kanya. Nagkunwari siyang siya at tinanong kung nasaan ito at sumagot ito na ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Na agad na ipinaunawa kay Taesuk ang ibig sabihin nito at tiyak na nasa bangka ito kung saan ito dating gumagawa ng krimen. Sa katunayan, ganoon nga, nasa bangka si Hyungmin at nilalapatan ang kanyang sugat. Kaya sa paghabol, binago ni Taesuk ang ruta patungo sa pantalan. Ngunit nakita rin ng istasyon ng pulisya ang binagong ruta. Nang makita ito ni Kapitan John, naramdaman niya na may mali kaya agad niyang sinabihan si Hyungmin na tumakas. Pagdating ni Taesuk, wala nang sinuman doon. Sa puntong ito, ang napansin niya ay ang freezer na ginamit niya upang i-freeze ang mga bangkay. Agad niyang binuksan ang freezer at natuklasan na puno ito ng mga larawan ng kanyang kapatid na babae. Nangangahulugan ito na ang susunod na target ng kanyang krimen ay ang kapatid na babae ni Taesuk. Agad siyang tumakbo sa bahay ng kanyang kapatid na babae at sa kabutihang palad, hindi pa siya nakakilos at siya ay ligtas. Labis na nag-alala si Taesuk para sa kanyang kapatid, kaya inayos niya ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang estudyante upang protektahan ang kanyang kapatid na babae sa loob ng 24 oras. Ngunit wala itong halaga para sa kanya dahil may tulong siya ni Kapitan John. Sinabi ni Hyungmin na tulungan siya nitong paghiwalayin ang estudyante ni Taesuk. Pagkatapos ay patutulugin niya ito mula sa likuran at kukunin ang baril. Nang walang pulis na nagbabantay, madali niyang nahuli ang kapatid na babae ni Taesuk at pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe kay Sanjae. Ang laman nito ay, kung gusto mong mahanap ang mga alaala mula 13 taon na ang nakakaraan, pumunta ka sa
sa akin. Alam ni Sanjay na may panloloko sa mensahe, ngunit upang mahanap ang kanyang nawalang alaala, nagpa siya pa rin siyang pumunta doon. Bilang resulta, siya rin ay tinalian. Kasabay nito, nagpadala rin si Hyumin ng mensahe kay Fixot at sinabi sa kanya na maaari siyang pumunta ng mag-isa upang iligtas ang kanyang kapatid na babae at hindi dapat magdala ng mga pulis. Nang dumating si Fixot sa lugar na itinuro niya, nakita niyang tinututukan niya ng baril ang dalawang tao at sinabihan siyang pumili kung sino ang dapat mamatay. Sa isang banda ang kanyang sariling kapatid na babae at sa kabilang banda si Sanjay, ang taong may utang siya sa loob ng 13 taon. Tuwang-tuwa si Hyumin nang makita niya si Fixot na nahihirapan sa paggawa ng pagpili. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, gumawa siya ng pagpili, barilin si Sanjay. Sumigaw siya, "Hindi ko marinig, barilin mo si Sanjay." Pagkatapos marinig ito, ang mga mata ni Sanjay ay puno ng pagkabigo. Habang naghahanda siyang barilin, biglang itinulak ng kapatid na babae ni Fixot ang kanyang kamay. Sinamantala ni Fixot ang pagkakataon na sumugod, sinunggaban siya at sinipa siya sa ulo. Sa wakas ay nahuli ni Fixot ang halimaw na ito. Sa loob ng maraming taon, hindi niya alam kung ilang inosenteng buhay ang kanyang kinuha. Sa pag-iisip nito, nagalit si Fixot. Ngayon, dapat niyang patayin ang halimaw na ito dito, dahil kung hindi niya siya papatayin, hindi siya titigil. Agad na sumugod ang kapatid na babae ni Fixot upang pigilan siya. Ayaw niyang makita ang kanyang kuya na maging isang mamamatay tao dahil sa kanya. Sa sandaling ito, isang salita mula kay Sanjay ang nagpabaling ng atensyon ni Fixot. Siyempre, pipiliin pa rin niya ang kanyang kapatid na babae. Sinamantala ni Hyumin ang pagkakataon na kunin ang kutsilyo. Sinunggaban niya ang liig ni Fixot, handa na siyang patayin. Kinuha ng kapatid na babae ni Fixot ang baril sa mesa, gustong patayin siya upang iligtas ang kanyang kuya, ngunit hindi pa siya nakakapatay ng sinuman. Bukod pa rito, nasa harapan niya ang kanyang kuya, kaya hindi niya talaga magawa ito. Sa sandaling ito, mahigpit na hinawakan ni Sanjay ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Sa ngayon, hindi na malinaw kung sino talaga ang gusto niyang patayin. Pagkatapos ng putok ng baril, parehong bumagsak ang dalawang tao. Nawalan din ng malay si Sanjay dahil sa matinding pagkabigla. Sinabi ni Hyumin ang kanyang huling mga salita bago siya namatay. "Sa tingin mo, ikaw ang nanalo, tama. Ipapakita ko sa iyo ang daan patungo sa impyerno." Nagsisimula pa lang ito. Nang magising si Fixot muli, nasa ospital na siya. Pumunta sila ng kanyang kapatid na babae upang bisitahin si Sanjay, na kumatos. Habang nag-uusap sila, nabanggit nila ang tungkol sa insidente. Sa sandaling iyon, pinili ni Fixot na mabuhay ang kanyang kapatid na babae. Ito ay dahil may utang sila sa kanya sa loob ng 13 taon. Kung papatayin muli ni Hyumin si Sanjay sa pagkakataong ito, tiyak na gagawin ng kanyang kapatid ang lahat upang iligtas siya. Pagkatapos lamang nito makakakuha ng pagkakataon si Fixot na iligtas silang dalawa. Sa sandaling ito, hindi nila napansin na nagkaroon na ng malay si Sanjay. Pagkatapos magising, pumunta siya kay Fixot at sinabi sa kanya, "Kung gusto mong patawarin kita, alamin mo kung sino ang pumatay sa aking mga adoptive parents." Ito ay isang live stream ng pagpatay. Sinumulan na ang botohan ng buong bansa kung ang porsyento ng mga sumusuporta sa parusang kamatayan ay umabot sa 70% sa loob lamang ng isang araw. Ang lalaking may kulot na buhok sa harapan ay agad na bibitain. Pinilit siyang lumuhod ng lalaki at ipinagtapat ang kanyang mga krimen sa buong bansa. Kahapon ay natapos niya lang ang kanyang sentensya at pinalaya, ngunit muli siyang gumawa ng krimen. Hating gabi, siya at ang kanyang kasama ay nakakita ng isang mag-asawa. Pagkatapos ay pinatay ang lalaki at nagkaroon pa ng masamang balak sa babae. Sa sandaling hinila ng kanyang kasama ang babae sa eskinita, agad niyang hinawakan ang kanyang ulo at tumakbo palabas. Siya ay si Lee Yuzhong, ang lalaking nakaitim na nag-livestream ng pagbitay kanina, na siyang pumalo sa kanya. Agad niyang ginamitan ng dalawang pangunahing galaw upang pabagsakin ang isa pang tao at pagkatapos ay pinatay niya ito sa isang palo. Naramdaman ng lalaking may kulot na buhok na nasa gulo siya, kaya agad siyang tumakas. Ngunit dahil hindi siya pamilyar sa lugar, nauwi siya sa isang patay na eskinita. Hinabol siya ni Lee Yuzhong. Sa ganoong paraan, nahuli ang lalaking may kulot na buhok at dinala sa livestream na pinangyarihan ng krimen. Kinabukasan, natuklasan ng mga pulis ang kasamahan na pinatay ni Lee Yuzhong at agad na nagsagawa ng investigasyon. Sa pamamagitan ng investigasyon, natuklasan nila na ang namatay at ang lalaking may kulot na buhok ay parehong mga paulit-ulit na kriminal para sa panggagahasa sa mga babae. Pagkatapos ng bawat sentensya, mabilis silang nakakalabas ng kulungan. Dahil hindi matagalan ng bawat babaeng biktima ang pananakot ng kanilang pamilya, sa huli ay kusang loob silang nagmungkahi ng isang kasunduan. Sa puntong ito, binuksan ni Lee Yuzhong ang live stream ng pagbitay at nakuha ang atensyon ng criminal investigator na si Fixot. Maliwanag na ilegal ang pagpaparusa sa isang bilanggo sa sarili mong paraan, kaya kinakailangan na pigilan siya kaagad. Ang unang gawain ay hanapin ang lokasyon ng live stream. Mula sa dating video ng panggagahasa ng lalaking may kulot na buhok, natuklasan ni Fixot na ang eksena sa warehouse ay pareho sa eksena sa warehouse ng mag-live stream si Lee Yuzhong. Kaya agad niyang dinala ang kanyang mga nasasakupan upang habulin ang taong kumukuha ng video.
Matapos siyang mahuli, madali nilang nakuha ang lokasyon ng warehouse at pagkatapos ay dumating sila sa oras upang pigilan ito. Ngunit sa sandaling ito, natapos na ang countdown sa live stream at ang porsyento ng mga sumusuporta sa parusang kamatayan ay lumampas na sa 70%. Agad na walang pag-aalinlangang tinakpan ni Lee Yushong ng panyo ang ulo ng lalaking may kulot na buhok. Pagkatapos ay itinali ang isang lubid dito at sinipa ang upuan na nagdulot sa lalaking may kulot na buhok na magtiis sa sakit. Sa sandaling ito, dumating si Tixot. Nang makita siya ni Lee Yushong, tumalikod siya at tumakas. Agad din siyang hinabol ni Tixot hanggang sa bubong at nakita na wala ng daan upang tumakas. Agad na tumalon si Lee Yushong sa kabilang bubong nang walang pag-aalinlangan sa kanyang buhay at tinanong siya ni Tixot kung bakit niya ito ginawa. Ipinaliwanag ni Lee Yushong na ang mga taong tulad niya, hanggang hindi sila namamatay, ay palaging makakatakas sa parusa ng batas at makakapinsala sa lipunan. Kung hindi sila mapaparusahan ng batas, ako mismo ang magpaparusa sa kanila. Pagkatapos magpaliwanag, tumalikod siya at tumakas. Bumalik si Tixot sa istasyon ng pulisya at patuloy na naalala ang bawat salita na sinabi niya. Naisip niya na galit siya sa mga kriminal na maagang nakakalabas ng kulungan. Dapat isa rin siyang biktima ng mga krimen na iyon. Sa sandaling ito, napansin ni Tixot na ang serye ng mga numero sa live stream website ni Yushong ay may pattern. Ito ay malinaw na isang petsa na nagpapatunay na ang araw na ito ay napakahalaga para sa kanya. Ipinapalagay ni Tixot na malamang na ito ang araw na pinalaya ang isang kriminal mula sa kulungan. Pagkatapos magtanong sa sistema ng pulisya, nakita niya na maraming mga bilanggo ang pinalaya noong Enero 25, ngunit iisa lamang ang may maraming beses na gumawa ng krimen. Bukod pa rito, iisa lamang ang gumamit ng iba't ibang paraan upang maagang makalaya. Kung gayon, ang kriminal na ito ay malamang na ang susunod na target ni Yushong. Sa pamamagitan ng investigasyon sa criminal records, natuklasan nila na noong taong iyon, pagkatapos na maagang makalaya, tumakbo siya sa bahay ni Yushong at muling gumawa ng krimen. Pagkatapos niyang insultuhin ang asawa nito, pinatay niya ito ng brutal. Ang rason niya noon ay lasing siya at hindi siya nasa matinong pag-iisip, kaya 8 taon lang siyang sinentensyahan ng taga-usi. Ngunit nakakatawa na nang malaman niyang gagawin ni Yushong ang kanyang gawain sa kanya, agad niyang sinabi kay Tixot na samahan siya palabas ng bilangguan. Hindi ba mayroon daw gustong pumatay sa akin? Kaya hindi ba dapat protektahan ng pulisya ang isang inosenteng mamamayan na tulad ko? Maaari mo bang ituring ang sarili mo na inosenteng mamamayan? Hindi ba pumatay lang ako ng isang tao? Nandito na ako ng 8 taon. Ang lahat ng aking mga kasalanan ay nabayaran na, kaya pagkatapos kong makalaya, itinuturing na rin akong isang inosenteng mamamayan. Ang totoo, lahat ay gustong patayin ka, ngunit bilang isang pulis, hindi maiiwasan ni Tixot na pigilan ang paghihiganti ni Yushong. Sa araw na makakalabas ang kriminal sa kulungan, nagpasya pa rin si Tixot na samahan siya pauwi. Habang malapit na sila sa bahay, biglang lumitaw si Yushong at naghanda siyang patayin ang kriminal gamit ang isang tungkod, ngunit hindi inaasahang pinigilan siya ng pulis na nasa tabi niya. Sa sandaling ito, tinanggal ng kriminal ang kanyang maskara. Hindi inaasahang si Tixot pala iyon at ang taong nakasuot ng uniforme ng pulis sa tabi niya ang tunay na kriminal. Nang makita ito ng kriminal, agad siyang tumakas. Si Yushong ay sumunod sa likuran at hindi nagtagal ay nahuli niya ang kriminal. Hinila siya sa bubong at naghanda na ihagis siya. Sa sandaling ito, dumating si Tixot at pinigilan siya sa oras. Sa tingin mo ba gusto ka ng iyong asawa na makita kang ganyan? Gusto ba niyang makita ang kanyang asawa na maging isang mamamatay tao dahil sa kanya? Kaya pinakawalan ni Yushong ang kriminal. Akala ni Tixot na nakumbinsi na niya siya, ngunit hindi niya inaasahan na kukunin niya ang bakal na tungkod. Pagkatapos mamatay ng kriminal, naghanda din si Yushong na magpakamatay. Sa kabutihang palad, dumating si Tixot at iniligtas siya. Gayunpaman, ang naghihintay kay Yushong ay ang parusa ng batas. Nang makita ni Tixot na hinuhuli si Yushong, naisip niya ang isang tanong na matagal na niyang iniisip. Kung hindi maipatupad ng batas ang hustisya, gamitin mo ang sarili mong paraan. Hindi nagtagal ay kinailangan niyang harapin ang hamon ng tanong na ito. Pagkatapos niyang umuwi, nakatanggap siya ng isang martilyo na may dugo na siyang nawawalang kagamitan sa pagpatay sa kaso ng pagpatay sa mga adoptive parents ni Sans. Ayon sa forensic analysis, ang martilyo na ito ay talagang ang kagamitan na ginamit upang patayin ang mga adoptive parents ni Sans, ngunit walang fingerprints na nakuha mula dito. Kung ganoon, maaari lamang nilang imbestigahan sa pamamagitan ng mga channel ng pagbili. Pagkatapos na magtanong ang mga pulis sa ilang mga tindahan, nalaman nilang ang martilyo na ito ay imported at matagal nang hindi ginagawa, kaya hindi na ito mabibili sa merkado. Mabuti na lang at sa wakas ay natagpuan nila ang tindahan na nagbebenta ng martilyong ito. Naalala ng may-ari na talagang nakapagbenta siya ng isa noon. Sa makatuwid, pumunta si Tixot upang kunin ang key footage ng tindahan at natuklasan na si Sans pala ang bumili ng martilyo. Sa sandaling lumipat ang direksyon ng investigasyon kay Sans, isang tiyuhin ang pumunta sa istasyon ng pulisya upang magtapat. Inamin niya na siya ang pumatay sa mga adoptive parents ni Sans. Pagkatapos marinig ito ng lahat, labis silang nabigla. Pagkatapos, agad na tinanong ni Tixot ang tiyuhin. Siya ay dating vice plant manager sa pabrika ng mga adoptive parents ni Sans at nagtrabaho siya para sa kanila sa loob ng ilang dekada. Ngunit pagkatapos ay nalugi ang kumpanya. Na inilipat nila ang lahat ng malaking utang na iyon sa pangalan ng tiyuhin. Pinuntahan niya sila upang makipagtalo, ngunit ininsulto siya ng walang awa, kaya sa galit, habang nagpapahinga sila, iniiwasan niya ang key.
at pumasok sa bahay. Upang pigilan ang aso sa pagtahol, binigyan niya muna ito ng pampatulog, pagkatapos ay pinatay niya ang aso at sila. Pagkatapos, itinago niya ang lahat ng ebidensya ng krimen sa loob ng bangkay ng aso. Sa huli, dinala niya ang bangkay ng aso upang i-cremate bago ang autopsy at bago ang cremation. Kinuha niya ang martilyo. Nagkataon na kamakailan lang ay nasuri siyang may cancer, kaya pumunta siya upang magtapat. Hindi masyadong naniniwala si Tixon. Ngunit anuman ang motibo ng krimen o ang mga detalye ng krimen, kahit na ang pagwasak ng ebidensya ay ganap na tumutugma sa kaso. Upang kumpirmahin ang katotohanan ng pagtatapat ng tiyuhin, pinuntahan ng mga pulis ang kanyang bahay upang maghanap. Mula sa kanyang router, natuklasan nila na ang kanyang telepono ay laging nakakonekta sa araw ng krimen. At nagkaroon ng maraming paggamit ng data sa panahong iyon, kaya nang mangyari ang krimen, ang tiyuhin ay wala sa pinangyarihan ng krimen. Sa makatuwid, ginamit ni Hicksot ang alibi na ito upang pilitin ang tiyuhin na magtanong kung bakit niya kailangang maging scapegoat na may matibay na ebidensya. Wala siyang pagpipilian kundi sabihin ang totoo. 13 taon na ang nakakaraan nang patayin ni Hyungmin si Sanjae. Ang kanyang biological na ina ay nagsugal ng kanyang buhay upang iligtas siya. Habang tumatakas siya sa kabilang kalsada, nabangga siya ng isang kotse at ang taong bumangga sa kanya ay ang kanyang magiging adoptive father. Sa oras na iyon, pagkatapos siyang banggain ng kanyang adoptive father, wala siyang balak na iligtas siya, kaya inutusan niya ang tiyuhin na itago ang bangkay at burahin ang mga bakas. Ngunit habang inaasikaso ang bangkay, natuklasan niya na humihinga pa rin si Sanjae. Dahil sa kanyang kabutihan, hindi niya ito magawa, kaya dinala niya ito sa pintuan ng ospital. Masusing ginamot ng ospital ang mga sugat ni Sanjae at tinulungan siyang ayusin ang kanyang nasirang mukha. Pagkatapos ng operasyon, para na siyang ibang tao. Kasabay nito, nawala ang kanyang mga dating alaala dahil sa aksidente sa sasakyan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, tinanong ng adoptive father ni Sanjae ang tiyuhin kung malinis ba ang pagtago sa bangkay. Kaya sinabi niya ang totoo. Nag-alala ang adoptive father ni Sanjae, kaya pumunta siya upang hanapin siya at dinala siya sa bahay upang ampunin. Pagkatapos dalhin sa bahay, nakita siya ng kanyang adoptive mother at palagi siyang nairita. Araw-araw ay sinasaktan niya ito at kahit na sinabi niya ang salitang nanay, ikinulong siya sa basement. Pagkatapos, upang maging ligtas, nagpa siya ang kanyang mga adoptive parents na ipadala siya sa ibang bansa. Ngunit hindi inaasahan na pagkatapos ng ilang taon, bumalik si Sanjae sa bansa at pagdating niya sa bahay, narinig niya ang sinasabi ng kanyang adoptive mother. Bakit biglang bumalik ang batang iyon sa bansa? Kung sinabi ng tiyuhin ang totoo, tiyak na mamamatay tayo. Nagkataon na sa loob ng maraming taon, hindi maintindihan ni Sanjae kung bakit siya inampon ng kanyang mga adoptive parents, ngunit galit na galit sila sa kanya. Kaya nagtanong siya sa tiyuhin kung ano ang itinago ng kanyang mga adoptive parents sa kanya. At sinabi ng tiyuhin ang lahat sa kanya. Pagkatapos malaman ang katotohanan, biglang sumiklab ang galit sa puso ni Sanjae. Kaya nagplano siya ng lahat at pinatay ang kanyang mga adoptive parents sa loob ng bahay. At ang dahilan kung bakit inako ng tiyuhin ang kasalanan para sa kanya ay dahil sa pakiramdam niya ng pagkakasala. Kung hindi niya sinabi ang totoo noong taong iyon, hindi sana mararanasan ni Sanjae ang trahedya sa hinaharap. Nagkataon na siya mismo ay may cancer, kaya naisip niya na ito ay kanyang karma. Pagkatapos malaman ang katotohanan, labis na nabalisa si Tidix. Naisip niya na ang lahat ng pagdurusa na dinanas ni Sanjae ay dahil sa kanya. Labis siyang sinisi niya ang sarili, ngunit dahil nangyari na ang lahat, kailangan niyang harapin ito. Inanyayahan niya si Sanjae na magkita sa tulay, at walang pag-aalinlangan na umamin siya ng kanyang pag-ibig sa kanya. Ang dahilan kung bakit niya sinabi sa kanya na mag-imbestiga ay upang mas maintindihan niya siya, ngunit naisip ni Tidix na kailangan niyang maging karapat-dapat bilang isang pulis. Kaya mariin niyang pinilit si Sanjae na sumuko. Pinilit kitang imbestigahan ang aking kaso, sa tingin mo ba ay pinipilit kita? Gaano karaming pagkakataon ang ibinigay ko sa iyo upang patawarin ka, ngunit maaari mo akong itigil sa pag-imbestiga at maaari mong hayaan ang tiyuhin na mag-ako ng kasalanan para sa akin. Ngunit pinili mo pa rin na arestuhin ako, ang biktima. Ang tunay na layunin ni Sanjae ay malaman kung ano ang kanyang lugar sa puso ni Tidix. Ang mga salita ni Sanjae ay nagpatigil sa kanya. Ang tatlong salitang biktima ay nagpaalala sa kanya kay Mansu, na dating inosenteng nakakulong, pagkatapos ay si Eugene, na gustong magkaroon ng hustisya para kay Mansu. Mayroon ding si Yujung, na naghiganti para sa kanyang asawa. Lahat sila ay inosenteng tao, ngunit wala silang magandang wakas. At ang mga karumal-dumal na kriminal na iyon ay palaging nasa labas ng batas sa loob ng maraming taon. Ang alam lang niyang gawin ay manghuli ng mga kriminal, ngunit nang lumingon siya, ang mga hinuli niya ba ay mga kriminal. Ngayon ay labis na nabigo si Sanjae sa kanya, kaya tinulak niya ito pababa ng tulay. Simula pa lang ay ginamit mo lang ako at hindi ka naging totoo sa akin. Ang mga taong nag-iisa na tulad ko ay nag-iisip na ang mga taong tulad mo ay napakatotoo. Ikinulong ni si Dixu ang kanyang mga mata nang may pagsisisi at dahan-dahang pinakawalan ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay bumalik si Dixu sa istasyon ng pulisya. Ang unang bagay na ginawa niya ay dalhin si Kapitan John sa hustisya. Kinuha niya ang recording ng pakikipagsabuatan ni Hyungmin kay Kapitan John. Kung hindi nakipagsabuatan si Kapitan John kay Hyungmin, paano mangyayari na
maraming inosenteng tao ang namatay. Sumugod si T. Desu at sinuntok siya, pagkatapos ay inanyayahan siyang magpakulong sa loob ng higit sa 10 taon. Sa sandaling ito, talagang naintindihan ni T. Desu ang kahulugan ng hustisya. Bagaman sa mga tuntunin ng kanyang tungkulin bilang isang pulis, hindi niya nagawa ang kanyang tungkulin. Maraming salamat sa inyong panonood. Magandang araw at hanggang sa susunod na mga video.